Binili niya ang isang sirang asyenda sa halagang $5 lamang. Sa una, tila isa itong pambihirang pagkakataon upang muling buuin ang kanyang buhay, ngunit mabilis itong naging isang buhay na bangungot na hindi dapat maranasan ng kahit sino. Isipin mo ang isang balong ina, napakatangkad, kaya tinawag siya ng mga taga roon na ang higante, na pilit pinananatiling buhay ang kanyang 3 anak sa malawak at walang awang disyerto ng Chihuahua. Walang pera, walang bubong na masisilungan at tanging pananampalataya lamang ang nagbibigay liwanag sa kanilang daan. Para sa kanya, ang nakalimutang asyendang iyon ay mukhang pag-asa. Ngunit sa ilalim ng mga bitak nitong pader at tinatangay ng tuyong hangin ng disyerto, may isang sinauna at gutom na nilalang na naghihintay na. Parang hindi ka panipaniwala, pero ang nakapangingilabot na kwentong ito ay naganap sa Hilagang Mexico noong 1925. At ang natagpuan ng babaeng ito sa loob ng sinumpang tahanang iyon ay nagbago ng lahat. Binago ang kinabukasan ng kanyang pamilya magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing mag-subscribe at pindutin ang like button dahil ang wakas ng kwentong ito ay mag-iiwan sa inyo na walang masabi. At sabihin ninyo sa comments, kung kayo ang nasa kalagayan niya, isusugal ba ninyo ang lahat at bibili ng isang pinaniniwalaang pinagmumultuhan na ari-arian sa halagang $5 kung iyon lang ang tanging pagkakataon ng inyong pamilya? Noong 1925, ang estado ng Chihuahua ay nilulunod ng karahasan at kawalang pag-asa. Bagamat opisyal nang natapos ang revolusyon, patuloy ang labanan para sa kapangyarihan. Nagbabanggaan ng mga magkakatunggaling grupo, puno ng mga tulisa ng mga kalsada at ang mahihigpit na batas mula sa sentral na pamahalaan ay lalo lamang nagpasiklab ng mga pag-aalsa. At para pang lumala, kumalat ang tipos na parang apoy, dala ng mga nagugutom na sundalo at laganap na kahirapan, nilipol ang buong mga nayon at nag-iwan ng mga ulila, balo at gumuho ng mga bukiring walang nangangahas, lapitan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at alikabok na ito, dahan-dahang gumuho ang mundo ni Carmen Santos. 31 taong gulang pa lamang siya nang ilibing niya ang kanyang asawa. Si Francisco Santos ay hindi bayani ng digmaan o mayamang Panginoong may lupa, isa lamang siyang simpleng tao, isang minero ng pilak, tapat, masipag at matibay na parang punong insino, ngunit wala siyang pag-aari kundi ang paggalang ng kanyang mga kasamahan. Nagtatrabaho siya sa kailaliman ng mga minahan ng Santa Eulalia, kumikita ng sapat lang para may maisaing beans sa mesa at may bubong na lata sa ulo ng kanyang pamilya. Walang labis, walang kulang. Ngunit isang araw, gumuho ang isang lagusan, isa na namang trahedyang isinisi sa kasakiman ng isang dayuhang kumpanya ng pagmimina na tumangging ayusin ang mapanganib nitong mga barena. Hindi na nakalabas si Francisco. Naiwan si Carmen na mag-isa kasama ang 3 anak at ni ₱1 ay wala sa bulsa. Alam din niyang hindi magtatagal at paaalisin sila ng kumpanya sa munting barong-barong na pinayagan lamang silang tirhan. At tama siya, halos 2 linggo pa lamang matapos ang minadaling libing, kumatok ang kapatas ng minahan, isang malamig at walang pusong Amerikano. Si Carmen, halos 2 metro ang tangkad at minsang kinatatakutan ng marami, ay nakatayong wasak ang loob sa harap niya. Kapit sa kanya ang 3 anak. Si Roberto, ang panganay, ay 11 pa lamang. Si Isabela ay 8. At si Munting Carlos ay kaka5 taong gulang pa lang. Ang kapatas na nagsasalita ng magaspang na Espanyol ay walang ipinakitang emosyon. Sinabi niyang may 3 araw sila para umalis.
3 araw para humanap ng bagong tirahan at ng kinabukasan para sa kanyang mga anak sa isang bansang nagkakawatak-watak. 3 araw na pakiramdam ay parang 3 segundo. Wala nang kamag-anak si Carmen na malalapitan. Namatay ang kanyang mga magulang sa pandemya ng trangkaso ilang taon na ang nakalipas. Walang kapatid si Francisco at matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga kaibigan ay kapwa mga minero, kasing hirap at kasing hirap din niya. Ang paghingi ng tulong sa lokal na simbahan ay nangangahulugang paghihiwalay sa kanyang mga anak, ipadadala sa magkakaibang ampunan na maaaring hindi na niya muling makita. Hindi iyon maaaring mangyari. Pagdating ng 2 araw ng malupit na pagbibilang, may narinig si Carmen na usapan sa maalikabok na palengke. Sinusubukan niyang ipagpalit ang lumang syol ng kanyang asawa kapalit ng kaunting mais nang magsalita ng malakas ang 2 lalaki, mga mangangalakal ng lupa na bihis na parang mga koyote malapit sa poso. Isa sa kanila ay pamilyar na mukha sa rehiyon. Si Ricardo Iglesias, kilala sa pagbili ng mga sirang ari-arian at muling pagbebenta nito para kumita. Ang isa naman ay halatang dayo, isang negosyanteng galing sa kabisera. Nagsalita si Ricardo ng may paos na kumpiyansa. $5 kaibigan, $5 lang, parang ibinibigay ko na nga. Pero magiging tapat ako, walang may gusto sa sinumpang lugar na yon. Sabi nila, kahit ang demonyo ay ayaw matulog doon. Malamig na tumawa ang dayo. Ang demonyo, huwag nga, hindi ako naniniwala sa mga lumang pamahiin o kwentong panakot ng mga mangmang na taga-baryo. Ano ba talaga ang problema roon? Nagkibit-balikat si Ricardo at ibinaba ang boses, kunwari nag-aalala. Dapat kang maniwala. 4 na pamilya na ang sumubok tumira roon sa loob lamang ng huling 3 taon. Lahat sila'y tumakas, baliw na baliw sa takot. Ang huli ni hindi na kinuha ang kanilang mga gamit. Tumakas sila sa kalagitnaan ng gabi, sumisigaw tungkol sa mga demonyo. Ang dating may-ari, si Don Alfredo Reyes, ay mayaman at mapagmataas. Nawala siya sa loob ng bahay. Walang nakahanap sa kanyang bangkay. Kahit isang buto, wala. Tumakas ang kanyang mga kamag-anak patungong Mexico City at ipinagbili ang ari-arian sa halos wala. At maniwala ka, mayayaman ang mga iyon. Nakunot noo ang dayo at nagkrus ng mga braso. Ano ba talaga ang totoong problema? Hindi pwedeng puro kwentong multo lang na panakot sa mga lola. Lumapit si Ricardo at ibinulong ang susunod na salita. Ngunit si Carmen, dahil sa kanyang tangkad, ay malinaw na narinig ang bawat salita sa ibabaw ng ingay ng palengke. Mga halimaw, sabi niya, 2 dambuhalang koyote, pero hindi sila karaniwang hayop. Sinusumpaan ng mga taga rito na mga nahuwal sila, mga mangkukulam na nagiging halimaw. Inaatake nila ang sinumang tumapak sa lupaing iyon. Nakapatay na sila ng mga alagang hayop, baka, mula, manok. Tuwing gabi, iniikutan nila ang pangunahing bahay. Sinabi ng huling nanirahan doon na nakita nila ang kumikislap na pulang mga mata sa mga bintana, nag-aapoy na parang apoy sa lubos na kadiliman, na paatras ang dayo. Ibinebenta mo sa akin ang lupang pinagmumultuhan ng mga nagaanyong mangkukulam? Baliw ka ba? Itinaas ni Ricardo ang magkabilang kamay na parang sumusuko. Iyan ang dahilan kung bakit napakamura nito, kaibigan, sabi ni Ricardo. $5 ay halos wala lang. Kapalit niyon, makakakuha ka ng isang buong asyenda gawa sa bato na may pangunahing bahay, kuwadra, gumaganang balon at daan-daang ektarya ng mabuting lupa. Oo, tuyo, pero mayaman. Sa ibang lugar, ang lupang ito ay nagkakahalaga ng 50,000 gintong piso. Madali lang. Kapag nagawa mong linisin ang lugar, kumuha ng isang malakas na eksorsista o gumastos ng malaking pera, para kang nanalo sa pinakamurang bentahan sa buong buhay mo.
Mapait na natawa ang dayo at umiling habang papalayo. Mas pipiliin kong panatilihin ang aking kaluluwa. Salamat na lang. Nanatiling nakatayo si Carmen, parang napako sa kinatatayuan, mahigpit na yakap ang lumang shawl sa kanyang dibdib na para bang mas mahalaga ito kaysa sa tunay na halaga nito. $5, iyon lang ang kailangan at mayroon siyang 6 nakatago sa loob ng isang kalawanging kahon na lata, maingat na tinahi sa lining ng kanyang kutsyon, ang tanging ipon na naitabi ng kanyang asawa sa buong taon ng pagtatrabaho nito sa mga minahan. Balak sana nilang gamitin ang perang iyon balang araw para bumili ng maliit na lupain kung saan walang kumpanyang maaring magpaalis sa kanila. Isang sariling tahanan, isang ligtas na lugar para lumaki ang kanilang mga anak. Isang tunay na kinabukasan. Pero ngayon, mga nahual, hindi mangmang si Carmen, alam niya kung ano ang mga iyon. Sa kanilang kultura, ang mga nahual ay hindi lang mga kwentong panakot para patulugin ang mga bata sa gabi. Sinauna silang mga nilalang, bahaging hayop, bahaging mangkukulam, puno ng masamang hangarin at dilim. Sinasabi sa mga alamat na kaya nilang maglakad bilang tao o bilang halimaw at may ilan pang nagsasabing kayang patigilin ng kanilang mga mata ang dugo mo sa isang tingin lamang. Ang nahual ay hindi basta hayop, ito ay matalino, masama at nakamamatay. Alam din niya kung ano ang kayang gawin ng isang dambuhalang koyote. Kayang-kaya nitong pagkapirasuhin ang isang ganap na lalaki. Ngunit kahit iyon ay hindi kasing takot para sa kanya kumpara sa ideya ng panunood sa kanyang mga anak na mamatay sa gutom sa ilalim ng araw. O mas masahol pa, ang maagaw sila sa kanya, ipadala sa magkakaibang ampunan kung saan sila'y mabubuhay bilang mga tagapaglingkod, halos hindi na tao kundi mga bilanggo. Si Carmen, ang babaeng kilala sa buong bayan bilang ang higante, ang taong tinitingnan ng mga tao ng may paghanga o takot, ay gumawa ng isang pasyang huhubog sa kanyang buhay magpakailanman. Huminga siya ng malalim, tumindig ng tuwid at naglakad patungo kay Ricardo Iglesias. Ang kanyang matayog na figura ay humawi sa karamihan sa palengke na parang barkong lumulusot sa tubig. Lumingon ang mga tao, pabulong na nagsasabi, ayan na ang higante. Nag-iimpake pa lamang si Ricardo ng kanyang mga papeles sa isang luma at gasgas na maletang balat ng tapikin niya ang balikat nito. Senyor Iglesias, sabi niya, ang mababa at matatag na tinig ay salungat sa takot na bumabalot sa kanyang dibdib. Narinig ko ang sinabi ninyo tungkol sa asyenda, yung $5, gusto ko itong bilhin. Sinipat siya ni Ricardo mula ulo hanggang paa, mabagal at mapanuri. Kupas ang kanyang damit pagluluksa, manipis na ang suot na sandalyas at bakas sa mukha ang bigat ng dalamhati. Ngunit ang kanyang tangkad, ang kanyang presensya ay nagpatigil sa kanya. Ginang, sabi niya habang bahagyang itinataas ang kilay, narinig ninyo ang tungkol sa mga problema, hindi ba? Lahat ay narinig ko. At gusto ninyo pa rin? Tumango siya, kahit hirap huminga sa alikabok. Kailangan ko ng tirahan para sa mga anak ko. Pinalayas kami ng minahan. Wala na kaming mapuntahan. Kung talagang $5 ang halaga, kukunin ko na. Matagal na tinitigan ni Ricardo ang kanyang mga mata. Nakita na niya ang tinging yon dati, ang hilaw at matigas na titig ng taong nawalan na ng lahat pero tumatangging sumuko. Makinig kayo, senyora, sabi niya bahagyang lumambot ang tinig. Maaring isa akong land coyote pero hindi ako walang puso. Hindi ko ito iniimbento. Totoo ang panganib. Nakita ko ang mga bakas ng kuko sa mga haliging kahoy. Malalalim na gasgas, mas malaki pa sa aking mga kamay. Nakita ko rin ang ginawa ng mga iyon sa isang baka. Hindi iyon maganda. Mamamatay ang mga anak ko kung wala akong mailagay na bubong sa ibabaw ng kanilang ulo, putol ni Carmen.
Kahit dun man lang, may mga pader na bato kami, lupang mapagtataniman. Haharapin ko mismo ang mga nahuwal kung kinakailangan. Malalim na napabuntong hininga si Ricardo. Hindi siya mabuting tao, pero hindi rin siya mamamatay tao. At kahit $5 lang iyon, negosyo ay negosyo. Sige, sabi niya habang dahan-dahang tumatango. Pumunta kayo sa opisina ko pagsikat ng araw. Dalhin ninyo ang pera, ihahanda ko ang titulo. Luma na ang dokumento mula pa nung panahon ni Don Porfirio. Pero legal ito at naway bantayan kayo ng Diyos o ng kung anumang nakikinig diyan sa sinumpang disyerto. Nang gabing iyon, umupo si Carmen kasama ang kanyang mga anak sa paligid ng apoy na gawa sa tuyong meskit, sa likod ng barong-barong na malapit na nilang lisanin. Si Roberto, ang panganay, ay seryoso na lampas sa kanyang edad. Maingat niyang pinagmamasdan ang kanyang ina, ramdam na may malaking bagay na nagaganap. Tahimik na naglalaro si Isabela gamit ang isang lumang basahang manika at si Munting Carlos ay mahimbing ng natutulog, nakayakap sa tagiliran ni Carmen. Mga mahal ko, mahinahon niyang panimula habang dinadala ng malamig na hangin ng gabi ang kanyang tinig. Bukas, aalis na tayo rito. Pupunta tayo sa isang bagong lugar. Isang lugar na atin, isang asyenda. Napakurap si Roberto, nalilito pero interesado. Atin? Talaga? Pero, paano, Mama? Gamit ang perang inipon ng inyong ama, sabi niya. Inilalagay ang kamay sa kanyang dibdib kung saan nakatago ang kahon ng lata. Palagi niyang pinapangarap na magmay-ari ng lupa. Ngayon tutuparin natin ang pangarap na iyon. Nagningning ang mga mata ni Roberto at nabitawan niya ang patpat na ginagamit sa pagguhit ng mga bilog sa lupa. Isang asyenda? Totoo? May lupang matataniman? Ngumiti si Carmen, ngunit ito'y isang malungkot na ngiti, banat na banat ng pag-aalala. Marahil balang araw, oo, pero may isang mahalagang bagay muna akong kailangang ipaliwanag sa iyo. Malayo ang lugar, nasa gitna ng disyerto, isa itong mahirap na lugar. Mahirap? Ulit ni Roberto, nakakunot ang noo. Ano pong ibig ninyong sabihin, Mama? Sa 11 taong gulang, nakita na niya ang lupit ng buhay sa mga minahan. Hindi siya pwedeng magsinungaling sa kanya, pero hindi rin niya pwedeng takutin. May mga mababangis na hayop, sabi niya sa wakas. Mga koyote, mga ahas, mapanganib na mga nilalang. Kailangan nating maging matalino at maingat, lagi. Huwag na huwag, mariing sabi ni Carmen, nakatuon ang mga mata sa kanyang mga anak. Nalalabas ng mag-isa, at dapat ninyo akong sundin palagi. Palagi. Naiintindihan ba ninyo? Dahan-dahang tumango si Roberto bagamat nakita ni Carmen ang alinlangan sa kanyang mga mata. Mahigpit na niyakap ni Isabela ang kanyang basahang manika, mas halatang takot kaysa tuwa. Si Munting Carlos ay nanatiling tulog. Walang kamalay-malay sa desisyong magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Magiging maayos din ang lahat, dagdag ni Carmen, mas para patatagin ang sarili kaysa sila. Magkakasama tayo at sa wakas magkakaroon tayo ng bubong na hindi kayang agawin ni Numan. Iyon ang pinakamahalaga. Kinabukasan ng umaga, iniabot ni Carmen ang 5 gusot na dolyar kay Ricardo Iglesias. Kapalit nito, ibinigay niya ang isang luma at nanilaw na titulo ng lupa, may tatak ng selyo ng pamahalaan noong panahon ni Porfirio Diaz. Sa huling natitira niyang dolyar, ipinagbili rin sa kanya ni Ricardo ang isang matigasang ulo at matandang mula, pati na ang isang magaspang na guhit kamay na mapa na iginuhit sa isang maruming napkin. Mga 4 na oras pakanluran, sabi niya, iwas ang tingin. Malinis ang daan hanggang marating ninyo ang tuyong sapa. Pagkatapos niyon, sundan ninyo ang landas kung saan minsang lumihis ang isang kariton. Makikita ninyo ang asyenda sa isang mababaw na lambak na napapaligiran ng mga punong meskit. Iyon lang ang gusaling adobe ron. Hindi ninyo iyon mapagkakamalan. Nagpasalamat si Carmen, tinipon ang kanyang mga anak at umalis sila.
Lahat ng pag-aari nila sa mundo ay kasya sa 2 gasgas na baul at isang pares ng mga supot na nakatali sa likod ng mula, ilang punit-punit na damit, 2 palayok na luwad, pinatuyong karne, isang supot ng pinole, at ang lumang bota sa minahan ni Francisco. Hindi niya kinayang ipagbili ang mga iyon. Mabigat at nakakapagod ang paglalakbay. Ang araw sa tanghali ay tumitimo na parang tunaw na metal, sinusunog ang lahat sa ilalim nito. Pinuno ng alikabok ang kanilang mga baga at kumirot ang kanilang mga mata. Mabagal ang lakad ng mula at naglakad si Carmen sa tabi nito. Buhat-buhat si Carlos upang gumaan ang pasan. Di naglaon, nawala ang ingay ng bayan sa likuran nila. Napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Ang disyerto ay bumungad, walang hanggan, tuyo at mapanganib. Matatayog na cactus at makakapal na halamang kardon ang tumindig na parang mga kalansay na bantay. Walang huni ng ibon, walang ugong ng insekto. Ang tanging maririnig ay ang tuyong hangin na bumubulong sa mga bato. Nang marating nila ang tuyong sapa, kinilabutan si Carmen kahit pa mainit ang disyerto. Ang daan sa unahan ay halos hindi na makita, isang kupas na guhit lamang sa alikabok at mga buto. Bumigat ang hangin, tila puno ng kakaibang tensyon na para bang pinipigil ng lupa mismo ang paghinga nito. Pakiramdam niya'y lugar iyon na may itinatagong dilim, isang bagay na ayaw maisturbo. Natatakot ako! Pabulong na sabi ni Isabela, mahigpit na kapit sa palda ng kanyang ina. Disyerto lang ito, anak, sagot ni Carmen, pinananatiling kalmado ang tinig. Malapit na tayo. Ngunit ramdam din niya iyon, ang nakakatindig balahibong bigat sa kanyang dibdib na para bang may mga matang hindi nakikita na nagmamasid mula sa mga bangin at anino. Matapos ang tila napakahabang oras ng tahimik na paglalakad, bumukas sa wakas ang landas patungo sa isang mababaw na palanggana. At naroon ito, Hacienda La Ombra. Bahagya na lamang mabasa ang pangalan sa gumuguhong arko ng adobe na minsang sumalubong sa mga panauhin. Malaki ang pangunahing bahay gawa sa adobe at bato. Makakapal ang mga pader, bakas ang pagdaan ng panahon, ngunit gumuho ang isang bahagi ng pulang bubong na tile. 2 itim na bintana ang nakatitig na parang mga matang walang buhay, at isang mabigat wasak na pintong mesquite ang nakasayad na nakapagitna sa mga iyon. Sa gilid, nakatagilid ng delikado ang mga labi ng kuwadra. Isang sirang kulungan ang nakapalibot sa tuyo at bitak-bitak na lupa. Isang bilog na balong bato ang nakatayo sa gitna ng looban, parang isang nakalimutang bantay. Tahimik ang lahat, walang galaw, pinaputi ng araw. Ang lugar ay parang parehong kanlungan at banta. Bumaba si Carmen mula sa mula, nagpalipad ng ulap ng alikabok ang kanyang mga paa. Tinulungan niya ang mga bata at binuhat si Carlos. Maging ang mula ay tila balisa. Singhot ng singhot at yamot na tinatapak ang lupa. Dumikit kayo sa akin, sabi niya. Nilapitan niya ang pangunahing pinto at itinulak ito. Hindi ito nakalock, naipit lamang dahil sa buhangin na naipon sa loob ng maraming taon. Umangal ang mga bisagra, naglabas ng tunog na parang iyak ng multo. Sa loob, makapalang hangin sa amoy ng alikabok, pagkabulok at may isa pang amoy. Mas mabagsik, mas malahayop, halos nabubulok. Ang mga kasangkapan ay tila nagyelo sa ilalim ng mga patong ng dumi. Isang malaking hapagkainan ang nasa gitna ng silid, napapalibutan ng mga nakataob na silya at isang mabigat at madilim na aparador. Sa kusina, nagkalat sa sahig ang mga basag na pinggan. Iniwang parang ang mga dating nakatira ay tumakas para sa kanilang buhay. Sumunod si Roberto at itinuro ang kahoy na biga sa itaas ng pasukan. Tingnan ninyo, doon sa taas, lumingon si Carmen at nanlamig ang kanyang dugo.
5 mahahabang bakas ng kuko ang malalim na nakabaon sa kahoy, malapad at kurbado na parang mga pangil. Pinilas nito ang makapal na kahoy gamit ang dilikas na lakas. Siguro, isang mabangis na hayop, sabi niya, hungkag ang tinig. Baka may oso na pumasok matapos iwan ng bahay, ngunit alam niyang walang mga oso sa disyertong ito. Maingat nilang nilibot ang bahay. 2 maliit na silid sa likuran ang may kalawanging mga bakal na kama. Sa isang bintana, mas marami pang bakas ng kuko na para bang may isang bagay na paulit-ulit na sinubukang makapasok. Wala na siyang sinabi pa sa mga bata. Sa halip, ginugol nila ang natitirang oras ng araw sa pagwawalis ng alikabok, pagbubukas ng mga bintana at pagsisikap na gawing matitirhan ang bahay. Nakakita sila ng mga sako ng beans na sinira ng mga uod at isang tuyong bariles ng tubig. Walang kapaki-pakinabang. Napakatindi ng naging gulat ng mga dating nakatira roon, kaya't pati ang mga larawan ng pamilya ay nakasabit pa rin sa mga dingding, nakatagilid at hindi man lang nahipo. Nang magsimulang magkulay pula ang langit sa paglubog ng araw, isinara ni Carmen ang bawat bintana at pinto, sinigurong nakasara ang bawat kandado at itinulak ang mabigat na hapagkainan upang harangan ang pangunahing pasukan. Pinagkasya niya ang 3 bata sa isang silid, sa iisang papag, magkakayakap. Sumubok na tumutol si Roberto. Ako na ang lalaki ngayon, dapat sa labas ako matulog at magbantay sa inyo. Ngunit ang tingin sa mga mata ng kanyang ina, puno ng bakal at takot, ay nagpatahimik sa kanya. Tumango na lamang siya. Kahit ano pa ang marinig ninyo ngayong gabi, sabi ni Carmen sa mahinahon, ngunit utos na tinig, huwag na huwag ninyong bubuksan ang pintong ito. Huwag tumingin sa bintana. Takpan ninyo ang inyong mga tainga at magdasal. Tinatakot ninyo kami, pabulong na sabi ni Isabela. Nag-iingat lang ako, mahal ko. Ngayon matulog na kayo. Isinara niya ang makapal na pinto at hinarangan ito mula sa labas gamit ang isang lumang baul. Pagkatapos ay bumalik siya sa pangunahing silid at sinindihan ang putol na kandila. Umupo siya sa isang mabigat na silyang kahoy, nakasandal, ang likod sa dingding, nakaharap sa pintuang hinarangan ng mesa. Sa kanyang kamay ay isang mapurol na kutsilyo sa kusina, kalawangin at walang silbi laban sa tunay na panganib. Ngunit iyon lamang ang mayroon siya. Ang unang ilang oras ng gabi ay lumipas sa ganap na katahimikan. Ang nag-aapoy na disyerto ay naging isang nagyayelong hurno ng mga anino. Ang hangin lamang ang gumagalaw, sumisingit sa mga sirang tile. Sinubukan ni Carmen na maniwala na alamat lamang ang mga kwento. Baka matagal nang nawala ang mga nilalang. Baka pinalala lamang ng takot ang mga salaysay. Pagkatapos, narinig niya iyon, isang mababa at umuugong na ungol, hindi tulad ng karaniwang hayop, hindi tulad ng alinmang koyote na narinig niya. Malalim, hindi natural, nanginginig ang mga pader sa panginginig nito. Mas mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo, narinig muli ang tunog, mas malapit na ngayon. At kasunod nito, ang kalmot, ang di mapagkakailang hiyaw ng malalaking kuko na kumikiskis sa bato. Iniikutan nila ang balon. Dahan-dahang tumayo si Carmen, nakayapak sa malamig na sahig, halos hindi humihinga. Lumapit siya sa bintana at nanginginig ang mga daliri, bahagyang binuksan ng kahoy na bintanang pantakip. Nasa ilalim ng malupit at maputlang liwanag ng buwan ang looban. Sumingkit ang kanyang mga mata at saka nakita niya ito. Sa looban katabi ng lumang balong bato, may nakatayong isang aninong hindi kabilang sa mundo ng mga buhay. Isa itong koyote, ngunit hindi karaniwan. Ang nilalang ay kasinlaki ng mulang nagdala sa kanila sa disyerto. Ang balahibo nito ay kasing itim ng abo, halos uling, at ang ulo nito ay tila masyadong malaki para sa katawan. Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi ang laki nito, kundi ang mga mata nag-aapoy na pula parang dalawang nagliliyab na baga sa dilim ng gabi. At ang mga matang iyon ay nakatitig mismo sa kanya.
Itaas ng halimaw ang nguso nito, suminghot sa hangin at saka dahan-dahang ibinaling ang ulo patungo sa bahay. Tinakpan ni Carmen ang kanyang bibig upang pigilan ang sigaw. Ngunit bago pa siya makagalaw, narinig niya iyon, isa pang ungol. Mula ito sa kabilang panig ng bahay. May isa pa, kumakabog ang dibdib, dali-daling tumakbo si Carmen sa bintana ng kusina na nakaharap sa guho ng kwadra. Sumilip siya at naroon nga ito. Isa pang dambuhalang koyote kasing halimaw ng una, gumagalaw sa gilid ng lupain. Hindi basta gumagala ang dalawang nilalang, kumikilos sila ng may layunin, pinapalibutan ng bahay mula sa magkabilang panig na parang mga mandaragit sa isang planadong pangangaso. Mabagal na gumapang ang gabi sa isang nakakasakal na katahimikan. Tanging ang nakapangingilabot na tunog ng mga kuko na kumakamot sa adobe, mga ngusong sumisinghot sa paligid ng mga bintana at mga katawan na dumidikit sa mga paderang maririnig. Minsan tumalon ang isa sa kanila sa bubong ng gumuho ng bahagi ng bahay. Narinig niya ang bigat nitong bumagsak sa mga biga. Nagbitak ang mga tile, bumagsak ang alikabok mula sa kisame at muntik nang tumigil ang tibok ng puso ni Carmen. Mas mahigpit niyang hinawakan ang mapurol na kutsilyo at nagdasal ng mas taimtim kaysa kailanman. Nakiusap siya na sana'y kayanin ng mesa ang harang, manatiling sarado ang mga bintanang pantakip at manatiling tulog ang kanyang mga anak, huwag sana silang sumigaw sa takot. Pagkaraan dahan-dahang sumikat ang bukang liwayway sa disyerto. Gumapang ang kulay abong liwanag sa abot tanaw. Humina ang mga ungol at isang huling, mahabang alulong ang bumasag sa katahimikan, mababa, malungkot at pagkatapos ay naglaho. Bigla na lamang naglaho ang mga halimaw sa mga anino ng disyerto. Napasandal si Carmen sa upuan, nanginginig. Nalampasan niya ang unang gabi. Dali-dali siyang tumakbo sa silid ng mga bata, inalis ang lumang baul at binuksan ang pinto. Gising ang mga bata, magkakayakap sa ilalim ng manipis na kumot. Maputla ang kanilang mga mukha, malaki ang mga mata sa takot, ngunit ligtas sila. Nakatayo pa rin ang bahay, ngunit alam ni Carmen na hindi pa ito tapos. Ang gabing iyon ay simula pa lamang. Babalik ang mga halimaw. Nang tuluyang sumikat ang araw at kumalat ang init sa lupain, lumabas si Carmen na may hawak na kutsilyo. Maingat siyang naglakad sa looban. Malinaw ang pinsala, napunit at natanggal ang pinto ng kwadra. Nabiyak ang isang bintana sa pangunahing silid, tila may pilit na pumasok. May malalalim at dambuhalang bakas ng paa sa lahat ng dako, nakabaon sa alikabok na parang mabibigat na tatak. Mukha itong bakas ng aso, ngunit napakalaki, mas malaki pa sa kanyang kamay na nakabuka ang lahat ng daliri. Hindi nakatiis si Roberto na manatili sa loob. Sumunod siya at nakita rin ang mga bakas. "Ma," pabulong niyang sabi, "ano ang gumawa niyan? Hindi iyan normal na koyote." Hindi na itinago ni Carmen ang katotohanan. "Hindi, anak," sabi niya, "matigas na parang bato ang tinig. Hindi sila ganoon. Mga nahuwal sila, dumating sila kagabi." Tumingin si Roberto sa mga lumang pader ng adobe, saka sa tuyo at walang katapusang disyerto sa paligid. Ang kanyang murang mukha, maputla at seryoso, ay tila umuulit sa tanong na bumabagabag din kay Carmen, "Ano ngayon? Anong gagawin natin, ma? Hindi tayo pwedeng manatili rito." "Mabubuhay tayo," sagot niya. Pinipilit ang kumpiyansa sa kanyang tinig kahit wala siyang nararamdaman. Tumindig siya ng tuwid, ngunit tila malayo ang dati niyang lakas. "Papalakasin natin ang pinto, tatakpan ng mga bintanang hindi ginagamit, laging nasa loob bago dumilim, at hahanap tayo ng paraan." Ngunit paano haharapin ng isang babae na ang sandata lamang ay ang kanyang kalooban at isang kutsilyo, ang dalawang sobrenatural na halimaw na tila sila ang tunay na may-ari ng lupaing ito?
Ang sumunod na mga araw ay naging isang gising na bangungot. Pinilit ni Carmen na panatilihing normal ang buhay hanggat maaari. Pinapaglinis niya ang mga bata, pinapawalis ang mga silid at sinisikap gawing tahanan ng bahay. Sinubukan niyang linisin ang maliit na bahagi ng lupa sa harap para pagtamnan ng gulay. Hindi kailanman hinahayaang mapalayo ang mga bata. Nagbabantay si Roberto, palaging nasa balkonahe, palaging may kutsilyo sa baywang. Hindi inaalis ng kanyang mga mata ang hangganan ng mga puno. Hindi kailanman nagpapakita ang mga nilalang sa araw. Ngunit alam niyang naroon sila, nagbabantay mula sa likod ng mga palumpong, naghihintay, at gabi-gabi sa bawat paglaho ng huling hibla ng liwanag ng araw, bumabalik ang bangungot. Dumadating ang mga nahual, minsan sabay, minsan isa-isa, iniikutan nila ang bahay, kinakamot ang mga pader, pinapabagsak ang alikabok mula sa kisame, umuungol sila, malalim at gutural na tunog na nagpapayanig sa sahig. Isang gabi, binangga ng isa sa kanila ang inayos na pinto ng kuwadra. Nabutas ito. Narinig ni Carmen ang pagbagsak, kasunod ang ungol ng mga gumuguhong biga. Nanatili ang nilalang sa kuwadra buong gabi, paikot-ikot, umuungol, naghuhukay sa mga guho. Pinakinggan ng pamilya ang bawat tunog mula sa kanilang nakasarang silid, naninigas sa takot. Pagsapit ng umaga, bumalik ang tensyonadong katahimikan. Lumabas si Carmen upang siyasatin ang pinsala. Wasak na naman ang kuwadra. Lahat ng nasa loob ay nawasak. Nabali ang isang kahoy na pamatok. Pinilas ang mga lumang sako. Ngunit may nakita siyang bagay na nagpahinto sa kanya. Nasa loob pa rin ang nilalang. Sa pamamagitan ng siwang sa nabasag na kahoy, nakita niya ang mga iyon. Ang parehong nagliliyab na pulang mata, nakatitig ng diretso sa kanya mula sa dilim. Natrap ang nahuwal. Ang pagbagsak na gumuho sa bubong ay nagpakolaps sa bahagi ng pasukan. Hindi na ito makalabas. Nakatayo si Carmen sa pintuan ng kanilang bahay, kutsilyo sa kamay, nakatitig sa kuwadra. Isang ligaw na ideya ang sumulpot sa kanyang isipan. Maaari kaya niyang tuluyang harangan ang pasukan? Maaari kaya niyang ikulong ito roon? Hayaan itong magutom? Hayaan ang araw ang pumatay dito? Marahil ito na ang pagkakataong wakasan kahit isa sa mga banta. Isa itong madilim na kaisipan, isinilang mula sa takot, likas na udyok ng isang desperadong ina. Habang iniisip niya ito, mas mahigpit na hinahawakan ng kutsilyo, may kakaibang nangyari. Nagsimulang gumawa ng ibang tunog ang nahuwal. Ang sumunod na narinig ni Carmen ay hindi unggol ng galit o sigaw ng poot. Iba ito, ganap na iba. Isa itong mababa at basag na alulong, nakakatindig balahibo, mabigat sa dalamhati. Umalingaw-ngaw ito sa hangin ng umaga na parang sigaw ng sakit, hindi ng karahasan. At pagkatapos, mula sa malalayong burol, isang ikalawang alulong ang tumugon. Bumagsak ang loob ni Carmen. Sa mismong sandaling iyon, may biglang luminaw sa kanyang isipan, parang kidlat. Ang dalawang nilalang ay hindi lamang mababangis na hayop. Sila ay magkapareha, magkatuwang. At ang tunog na narinig niya ay hindi panawagan ng galit, kundi ng pagdadalamhati. Ang natrap na halimaw ay hindi humihingi ng tulong bilang isang halimaw, kundi nagsusumamo bilang isang nilalang na nasasaktan. At ang sagot na nagmula sa mga burol ay hindi banta. Isa itong pangako, isang ugnayan. Hindi sila mga mangangaso na walang isip. May katalinuhan sa kanila, sinauna, malalim at higit pa sa anumang inaasahan niya. Nanatiling nakatayo si Carmen, nahahati sa takot sa isang nakulong sa kuwadra at sa takot sa isa pa, malaya, nasa kung saan sa disyerto at ngayoy papalapit na. Pagkatapos mula sa likuran niya, may narinig siyang mga yabag. Bigla siyang lumingon, kumakabog ang puso, kumikilos ang katawan sa likas na bilis. Itinaas niya ang kutsilyo.
At huminto! Isang lalaki ang naglalakad papalapit sa kanya sa tuyong daan ng sapa. Mukha siyang matanda, ngunit hindi mahina. Marahil ay 60, marahil ay mas matanda pa. Mahirap sabihin, isa siyang katutubo, tarahumara o raramuri. Ang kanyang sandalyas na huarache, puting bahag na tagura at maluwag na kamisetang koton ay anyo ng taong kabilang sa lupain. Ang kanyang mukha ay hitik sa guhit na parang bitak ng bato. Bawat kulubot ay marka ng mga taon ng araw at hangin. Mahaba ang kulay abong buhok na nakatali ng pulang laso. Ngunit ang pinakatumatak ay ang kanyang mga mata, madilim, malalim at puno ng katahimikang tanging ang disyerto lamang ang makapagtuturo. Magandang umaga, senyora, marahang sabi ng lalaki. Ang kanyang tinig ay banayad, halos bulong lamang, ngunit malinaw na umabot sa katahimikan. Nagkamali kayo sa pagbili ng lupaing ito. Hindi ito sa inyo. Mas humigpit ang kapit ni Carmen sa kutsilyo. Ang kanyang matangkad at matibay na katawan ay humarang sa pintuan sa likuran niya na parang pader. Sino ka? At paano mo nalalaman iyan? Huminto ang matanda sa isang magalang na distansya. Wala siyang ipinakitang takot. Rogelio ang pangalan ko. Alam ko dahil nagsasalita ang lupa at ako'y nakikinig. Itinaas niya ang baba patungo sa sirang kuwadra. Narinig ko ang iyak kagabi. Ang isa ay natrap at ang isa pa, si Ombra, naghihintay. Nariyan siya, nagmamasid. Sumikip ang mga mata ni Carmen. Ikaw, kilala mo sila, pinangalanan mo sila. Dahan-dahang lumapit si Rogelio sa kwadra na para bang hindi siya natatakot sa dambuhalang nilalang sa loob. Sinuri niya ang gumuho na pasukan, ang mga bakas ng kuko sa pader at tumigil upang makinig. May mababang ungol mula sa loob, balisa, desperado. Spirit, marahan niyang sabi, ang lalaki, at si Ombra ang babae, mas tuso siya, mas mapanganib. Lumapit si Carmen, nananatiling maingat. Sila ba ay mga nahuwal? Mga mangkukulam? Tanong niya, halos pabulong. Bumaling si Rogelio at tiningnan siya gamit ang mga matang tila kasing tanda ng lupa. Iyan ang tawag ng mga taga-baryo dahil sila'y natatakot. Ngunit hindi sila mangkukulam. Mas matanda sila kaysa sa anumang kwento. Mas matanda kaysa sa takot. Tumingala siya sa gumuguhong mga pader ng asyenda. Sila ang mga tagapagbantay ng disyerto. Mga espiritu ng lupang ito na binigyan ng laman. At ang lalaking nagtayo ng bahay na ito, si Don Alfredo, ay gumawa ng isang kakilakilabot na kasalanan. Nanginig ang bawat balahibo sa katawan ni Carmen habang nakikinig. Ano ang ginawa niya? Ang asyendang ito, sabi ni Rogelio, itinuturo ang bahay, ay itinayo sa sagradong lupa. Isang lugar kung saan dumarating ang mga ninuno upang managinip, upang makipag-usap sa mga espiritu ng lupain. Nilapastangan iyon ni Don Alfredo. Binaliwala niya ang mga babala. Bumigat ang kanyang tinig habang muling tumingin sa kuwadra. Nang unang lumitaw sina Spirit at Ombra, mga tuta pa lamang sila. Hindi sila nakita ni Alfredo bilang mga tanda, kundi bilang mga alaga. Sinubukan niyang paamuhin sila. Ginapos, binugbog kapag lumalaban. Iniwan sa ilalim ng araw na walang tubig, pilit sinisira ang kanilang kalooban. Gusto niyang maging sagisag sila ng kanyang kapangyarihan. Mga tropeyo, hinaplos ni Rogelio ang isang peklat sa kanyang braso, mahaba at pilipit. Nang sila'y lumakas ng husto, sinubukan niyang patayin sila, ngunit lumaban sila at isang gabi naglaho siya. Hindi na natagpuan ng bayan ang kanyang bangkay, ngunit alam ko kung ano ang nangyari. Sandali siyang tumigil, nakatanaw sa abot-tanaw. Ibinawi siya ng disyerto, kinuha ng mga tagapagbantay nito ang utang niya. Nang hina ang tuhod ni Carmen, ang lamig na nadama niya ngayon ay hindi mula sa hangin ng umaga. At ikaw, tanong niya, pilit pinatatatag ang tinig. Bakit ka narito? Bakit mo ako tinutulungan?
Bumaling si Rogelio sa kanya na may payapang katiyakan dahil may utang ako sa dugo mo. Napakurap si Carmen, litong-lito. Kilala ko ang iyong lola, sabi niya. Itzel ang pangalan niya. Isang manggagamot, isang marunong na babae mula sa Batopilas. Tinuruan niya ako noong bata pa ako. Tinuruan akong makinig sa lupa, igalang ang balanse nito. May utang ako sa kanya na hindi ko kailaman kayang bayaran. Nabigla ang paghinga ni Carmen. Itzel. Narinig na niya ang pangalang iyon noon sa mga bulong noong bata pa siya. Bihirang banggitin ng kanyang ina. Isang mahiwaga at makapangyarihang babae, halos alamat na. Nang marinig kong may isang higanting babae, ang kanyang apo, na dumating sa sinumpang lugar na ito, alam kong hindi iyon nagkataon lamang, sabi ni Rogelio. Dinala ka rito ng disyerto. At ngayon, narito ako upang bayaran ang aking utang sa pamamagitan ng kaalaman. Tumingin si Carmen sa kuwadra kung saan umuungol si Spirit at saka sa disyerto sa malayo kung saan tiyak na naghihintay si Ombra. Matutulungan mo ba kami? Desperado niyang tanong. May magagawa ka ba anumang bagay tungkol kina Spirit at Ombra? Sinuri ni Rogelio ang kanyang mukha, ang takot, ang dalamhati, ang lakas. Kaya ko, sabi niya sa wakas. Ngunit hindi ko sila papatayin. Hindi iyon ang sagot. Ang mga nilalang na iyon ay hindi mo kaaway. Sila ang mismong lupain na sugatan at nagagalit. Hindi sila masama, sila'y nasasaktan at hindi sila nagtitiwala sa mga tao. Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Muling humarap si Rogelio sa kuwadra, puno ng paggalang ang kanyang mga mata. Bubuuin kong muli ang kanilang tiwala. Kakausapin ko sila, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa mga sinaunang paraan. Hihingi ako ng pahintulot. At kung papayag sila, tutulungan ko silang maging kung ano talaga sila dapat noon pa man. Mga tagapagtanggol, hindi mga bilanggo. Nakatitig si Carmen sa kanya, hindi makapaniwala. Hihingi ng pahintulot, magtuturo ng tiwala. Ito ang mga mababangis na nilalang na pumatay ng isang tao na nagpaalis sa 4 na pamilya sa takot. Gusto silang tratuhin ng lalaking ito na parang mga sagradong espiritu, parang baliw siya. At gayon paman, may isang tinig sa kanyang puso na bumulong na baka tama siya. Ngunit ano pa nga ba ang iba niyang pagpipilian? Nasa bingit na si Carmen. Wala siyang pera, wala siyang pagkain, at may 2 halimaw ng disyerto, mga nilalang na lampas sa kanyang pag-unawa na gabi-gabing nag-aabang sa labas ng kanyang pintuan. Sa puntong iyon, kahit ang pinakamarupok na pag-asa, gaano man ito tila imposible, ay mas mabuti kaysa maghintay na kumatok ang kamatayan. Sige, sabi niya sa wakas, nabasag ang kanyang tinig sa unang pagkakataon, pero ang mga anak ko, mananatili sila sa loob, hindi sila lalabas ng bahay, habang ikaw ay nariyan sa labas na ginagawa ang anumang gagawin mo. Mariing tumango si Rogelio. Matalino yan, napakamatalino, at ikaw, higante. Lalong humina ang kanyang tinig. Kailangan mo ring manatili sa loob. Ang gagawin ko ay isang pag-uusap, at kapag ito'y naputol, maaari itong maging mapanganib. Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa, nasa hangin na ang panganib. Dali-daling pumasok si Carmen sa bahay. Mabilis niyang tinipon sina Roberto at Isabela, mahimbing pa ring natutulog si Carlos, walang kamalay-malay sa unos sa labas. At dinala sila sa silid sa likuran, ang pinakamalayong lugar mula sa kwadra. Tumanggi si Roberto. Gusto kong makita, sabi niya puno ng matigas na loob. Ngunit si Carmen, maputla sa pangamba, ay lumuhod sa harap niya at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga balikat. Huwag, dito ka lang. Kahit ano pa ang marinig mo, huwag kang lalabas. Huwag kang titingin sa bintana. Huwag kang magsasalita. Manatili kang tahimik. Sapat na ang kanyang mga mata, ligaw at salamin ng tingin upang mapapayag siya. Isinara niya ang pinto at nilok ito. Bumalik siya sa pangunahing silid at inilagay ang kahoy na bara sa pasukan.
Ngunit hindi niya nagawang sundin ang hiling ni Rogelio. Hindi niya kayang maghintay lang. May isang bagay sa kanyang dugo, likas na udyok, pamana ng mga ninuno o ang mismong lakas ng pagiging isang ina na tumatangging magtago. Lumapit siya sa maalikabok na bintana kung saan niya nakita ang mga halimaw noong nakaraang gabi at yumuko ng mababaw ang paghinga. Hindi siya makalingon palayo. Sa labas, dahan-dahang naglalakad si Rogelio patungo sa gumuho na kuwadra. Matatag at may ritmo ang kanyang mga hakbang, parang isang sayaw, marahan at may layunin. Hindi siya natatakot. Wala ni katiting na pag-aatubili sa kanyang kilos, tanging malalim na paggalang. Huminto siya ilang metro mula sa mga guhong humaharang sa pasukan. Mula sa isang maliit na supot sa kanyang baywang, kumuha siya ng isang dakot ng tila pinuli, tinustang mais na giniling. Itinaas niya ito sa kanyang mga labi at marahang ihipin patungo sa kuwadra. Habang lumulutang ang pulbos sa hangin, nagsimula siyang bumigkas ng mga salita sa isang wikang hindi nakilala ni Carmen. Hindi ito Espanyol, mas matanda pa ito, hinabi mula sa hangin at katahimikan. Ang mga pantig ay parang pag-aari mismo ng disyerto. Pagkatapos, sa mas malakas at malinaw na tinig, nagsalita siya, "Spirit, narito ako, Rogelio ang pangalan ko. Dumating ako ng walang masamang balak. Dumating ako upang makipag-usap." Isang malalim at galit na ungol ang umaling-aungaw mula sa loob ng kuwadra. Nanginig ang lupa sa ilalim ng mga guho. Bumilis ang tibok ng puso ni Carmen, ngunit hindi kumurap si Rogelio na natili siyang nakatayo, matatag na parang sinaunang puno. "Naalala mo ako, kapatid?" sabi niya kalmado ngunit matatag ang tinig. "Ako ang nagdala sa iyo ng tubig nang iwan ka ng amo sa ilalim ng araw. Ako ang nagbigay sa iyo ng pagkain ng duguan si Ombra. Kilala mo ako." Nagbago ang ungol, hindi na kasing bangis, mas may alinlangan, isang tunog ng sakit. "Alisin ko ang mga bato, Spirit," patuloy ni Rogelio. "Bubuksan ko ang daan, malaya kang umalis upang hanapin si Ombra. Ngunit kailangan mo akong pagkatiwalaan, kailangan mong makinig." Napahigpit ang pagkakahawak ni Carmen sa kutsilyo sa kanyang tagiliran. Lumapit ang matanda sa tumpok ng mga biga at basag na adobe. Dahan-dahan, sinimulan niyang alisin ang mga guho, isa-isa. Tuloy-tuloy ang kanyang kilos, hindi nagmamadali, hindi nagpapanik. Bawat pirasong natanggal ay parang pagbubukas ng takip ng isang sinaunang lihim. Sa mahabang kakilakilabot na sandali, walang nangyari. Pagkatapos mula sa mga anino sa loob ng kuwadra, gumalaw ang isang dambuhalang anyo. Isang napakalaking anino ang lumabas, mas malaki kaysa sa naalala niya noong gabi. Si Spirit. Sa liwanag ng araw, mas lalo siyang kahindik-hindik. Ang kanyang balahibo ay uling itim, gusot at makapal, may bahid ng alikabok at tuyong dugo. Gumulong ang mga kalamnan sa kanyang malapad na katawan at ang kanyang mga paa ay bumaon sa lupa na parang pabigat. At ang mga mata, ang parehong nag-aapoy na pulang mata ay tumuon kay Rogelio. Naglalabas ang halimaw ng hilaw na kapangyarihan na bara ang paghinga ni Carmen. Nanginig ang kanyang kamay sa kutsilyo, namuti ang mga buko. Ilang metro lamang ang layo ng matanda sa nilalang. Wala siyang sandata, walang kalasag, walang proteksyon. At gayon man, hindi siya gumalaw, hindi man lang siya kumurap. Tinitigan lamang niya ang dakilang nahuwal nang may katahimikang tanging ang taong tunay na nakauunawa sa lupa ang maaaring magkaroon. "Hindi ka na nakagapos, Spirit," marahang sabi niya. "Hindi ako ang iyong kaaway. Ngunit ang mga nakatira rito ngayon, ang babaeng ito, ang kanyang mga anak, hindi rin sila ang iyong mga kaaway. Wala silang kasalanan. Karapat-dapat sila sa kapayapaan." Humakbang pasulong si Spirit. Isa pa, nanginig ang lupa sa bigat ng kanyang hakbang. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig, tumulo ang laway mula sa kanyang mga pangil. Isang mababa at malalim na ungol ang umaling-aungaw mula sa kanyang dibdib.
Ngunit may nagbago, nakita iyon ni Carmen. Hindi na kumikilos ang halimaw bilang mamamatay tao. Nag-iisip ito, nag-aalala, may tunggalian sa kanyang katawan, karahasan na nakabuhol sa pag-aatubili. At pagkatapos, sa sandaling mas nagpanginig kay Carmen kaysa sa alinmang sigaw. Lumuhod si Rogelio. Dahan-dahan kalmado, ibinaba niya ang sarili sa lupa. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, bukas ang mga palad patungo sa langit. Ginawa niyang mas maliit ang sarili kaysa sa halimaw, mapagpakumbaba, lantad. Ngunit hindi nag-atubili ang kanyang titig. Tumingin siya ng diretsyo sa nag-aapoy na mga mata ni Spirit. Ikaw ang tagapagbantay ng lugar na ito, Spirit, sabi niya. Ikaw ang may dalang tinig ng disyerto. Iginagalang ko iyon, iginagalang kita. Ngunit ang babaeng nasa loob, siya ay dugo ni Itzel, ang manggagamot. Ang babaeng naglakad kasama ng hangin, hindi siya tulad ng iba. Kaya niyang pangalagaan ang lupaing ito, hindi sirain. Ikiling ng dambuhalang koyote ang kanyang malaking ulo. May kung anong lumambot sa kilos na iyon. Parang nalito siya sa tindig ng matanda, sa kanyang katahimikan, sa kanyang amoy, isa pang hakbang pasulong. Napakalapit na nakita ni Carmen ang singaw ng hininga ng halimaw sa malamig na hangin ng umaga. Isang kagat lang, iyon lang ang kailangan. Ngunit hindi gumalaw si Rogelio. Dahan-dahan maingat itinaas niya ang kanyang kamay at iniunat ito, bukas ang palad. Hindi niya sinubukang hawakan ang nilalang, inialok lamang niya ito. Hinayaan niyang ang nahuwal ang magpasya. Lumapit si Spirit, suminghot, at tumampi ang kanyang basang ilong sa kamay ni Rogelio. Sa isang sandaling tila humaba hanggang sa kawalang hanggan, na natiling magkaugnay ang tao at ang halimaw sa pamamagitan ng isang marupok na sinulid ng tiwala, isang nag-iisang kilos ng dalisay na pananampalataya. Pagkaraan, umatras ang dambuhalang nilalang. Naglabas ito ng isang mababang tunog, hindi ganap na ungol, parang isang mabigat na buntong hininga, nasa pagitan ng pagod at pagkalaya. Walang pag-aatubili, tumalikod ang nahual at nagsimulang tumakbo patungo sa malalayong burol. Mabilis, ngunit mabigat ang galaw ng kanyang makapangyarihang katawan, gaya ng isang nilalang na matagal na nakulong at biglang naalala ang kalayaan. Bago tuluyang maglaho sa likod ng matatayog na cactus, lumingon si Spirit at tumingin pabalik. Nagliliyab pa rin ang mga mata, ngunit wala na ang puot. Ang naiwan ay isang bagay na hindi inaasahan, pagkilala, pagkalito, pag-aalinlangan, at saka naglaho na siya. Nanatiling nakaluhod si Rogelio sa alikabok kahit matagal nang nawala ang nilalang. Nang sa wakas ay tumayo siya, pinagpag niya ang lupa sa kanyang kumot. Si Carmen, na patuloy na nanonood mula sa likod ng bintana, ay napansin na bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kahit para sa kanya, mapanganib ang ginawa, parang paglalakad ng nakayapak sa gilid ng talim. Sa may pintuan, sinalubong siya ni Carmen, nakadilat ang mga mata, kumakabog ang dibdib. Iyan ay simula pa lamang, sabi ni Rogelio, kalmado ngunit pagod ang tinig. Naalala ako ni Spirit, mahalaga iyon, nagbigay iyon sa atin ng pagkakataon, ngunit si Ombra, sandali siyang tumigil, nakatingin sa malayong gulod. Iba siya, mas matalas, mas maingat, mas malalim ang kanyang sakit at mas mahaba ang kanyang alaala. Hindi siya madaling magtiwala. Kung ganon, ano na ang mangyayari? Tanong ni Carmen, halos hindi makapagsalita. Ngayon, sabi ni Rogelio, mananatili ako, matutulog ako sa labas, sa ilalim ng langit, mamumuhay ako sa kanilang espasyo, kakausapin ko sila, mag-aalay ako ng mga handog. Ipapaalam kong ang lugar na ito ay hindi nalason, na ang mga taong narito ay hindi kaaway. Napakurap si Carmen tulala. Gagawin mo, paamuhin sila? Dahan-dahang umiling si Rogelio, nakatuon pa rin ang tingin sa mga burol. Hindi mo kayang paamuhin ang disyerto, sabi niya. Hindi mo pinapaamo ang mga espiritong tulad nila.
Ngunit maaari kang makipagpayapaan, maaari mong makuha ang kanilang paggalang. Hindi ako narito upang sakupin sila. Narito ako upang gumawa ng kasunduan ng pagprotekta ng pagkakaisa. Humarap siya kay Carmen. Iingatan nila ang lupaing ito laban sa tunay na mga panganib, mga tulisan, makamandag na nilalang. At bilang kapalit, poprotektahan natin sila laban sa mga ngaso, laban sa mga taong hindi nakauunawa. Nakatitig si Carmen sa kanya, pilit inuunawa ang kanyang naririnig. Posible ba talaga yon? Napangiti si Rogelio, isang bihira at kulubot ng ngiti. Naniwala ang lola mong si Itzel na posible iyon, sabi niya. Tinuruan niya akong ang balanse ay kayang magpagaling ng kahit ano. At ngayon, patutunayan kong tama siya. At dito nagsimula ang magiging pinakakakaiba at pinakasurreal na yugto ng buhay ni Carmen Santos. Tumanggi si Rogelio na matulog sa loob ng asyenda. Sa halip, nagtayo siya ng isang payak na kampo sa tabi ng lumang balong bato, isang kumot na lana, isang munting hukay para sa apoy at isang mangkok na kahoy. Sinabi niyang naaamoy pa rin ng bahay ang dating mo at kailangang makita ng mga nahuwal na siya'y kabilang sa labas, sa kanilang teritoryo. Ang mga unang araw ay puno ng hindi matiis na tensyon. Sa dapit hapon, dalawang matatayog na anino ang lilitaw sa gulod, nakasilweta laban sa pula at ginto ng paglubog ng araw sa disyerto. Nagmamasid sila mula sa malayo, itim ang anyo laban sa kumukupas na liwanag. Umaalingaw-ngaw ang kanilang mga alulong sa lambak, malalim, sinauna, hitik sa lungkot, ngunit hindi nila inaatake ang bahay. Hindi na. Nalilito sila sa palagiang presensya ni Rogelio sa looban. Hindi siya sumisigaw, hindi siya tumatakbo. Nauupo lamang siya sa tabi ng munting apoy na meskit, hindi gumagalaw, na para bang isa lamang siyang bato, isa pang cactus. Naging bahagi siya ng disyerto. Tuwing umaga, bago pa magningas ang araw, babangon si Rogelio, lilinisin ang gilid ng balon at magsasalok ng sariwang tubig. Ibubuhos niya ito sa isang payak na mangkok na luwad na inilalagay sa patag na bato sa gilid ng looban. Sa tabi ng mangkok, maglalagay siya ng isang dakot ng pinule, hindi upang pakainin ang mga nilalang, kundi bilang handog. At magsasalita siya hindi sa kanila, kundi sa mismong disyerto. Tubig para sa uhaw ng disyerto, mais para sa lakas ng lupa. Narito kami ng may kapayapaan, hindi kami ang nanakit sa inyo. Hindi siya kailanman nagtaas ng boses, hindi humingi, nag-alay lamang, naggalang lamang. Tinuruan din niya si Carmen at ang kanyang mga anak na mamuhay ng iba, na gumalaw ng may layunin, may kababaang loob. Huwag kang matakot sa malawak na disyerto, sabi niya kay Carmen isang hapon habang pinagmamasdan nila ang malalayong burol. Matakot ka sa pagmamataas. Ang kayabangan ang nagpapagalit sa mga espiritu. Hindi takot ang hinahabol ng mga nahuwal. Kawalang galang. Tinuruan niya silang maglakad ng marahan, magsalita ng mahina, at huwag kailanman sumigaw o tumakbo sa lupain. Tinuruan niya silang humingi ng pahintulot bago pumatay ng kahit ano. Kahit ang alakdan sa loob ng bahay ay hindi dapat saktan ng hindi bumubulong ng panalangin. May saysay ang lahat dito, sabi niya. May pag-aari ang lahat. Kapag kumilos tayo na parang bagyo, lalabanan tayo ng lupa. Ngunit kung gagalaw tayo na parang hangin, kung magpapasalamat tayo sa bawat hakbang, makikita tayo ni Ombra hindi bilang mga mananakop, kundi bilang bahagi ng balanse. Si Roberto, seryoso at mausisa, ay laging nakadikit kay Rogelio na parang anino. Pinapanood niya ang matanda habang binabasa ang mga bakas sa buhangin. Nangangalap ng nakakain na mga ugat at hinuhulaan ang panahon sa simpleng pag-amoy sa hangin. Si Isabela, na takot pa rin, ay bihirang lumabas ng bahay. Ginugol niya ang mga oras sa tabi ng bintana, yakap ang kanyang manika, pabulong na nagdarasal. Si Munting Carlos ay parehong natatakot at nabibighani.
Paulit-ulit niyang tinatanong kung darating bang makikipaglaro balang araw ang mga higanteng aso. Lumipas ang 1 linggo at pagkatapos ginawa ni Rogelio ang susunod na hakbang. Sinimulan niyang lakarin ang patungo sa mga may lilim na bangin sa pinakamainit na oras ng araw. Ang lugar kung saan natutulog ang mga nahuwal sa anino. Ngunit hindi siya kailanman dumiretso roon. Sa halip, kumilos siya sa mabagal at palawak na mga spiral, palapit ng palapit sa bawat araw, hindi biglaan, laging umaawit ng marahan, laging nag-iiwan ng maliliit na handog ng ligaw na tabako. Pinahintulutan niyon ng mga nahuwal, hindi sila sumugod, hindi umatake. Mula sa madidilim na kuweba ay may mabababang ugong, mga babalang ungol. Ngunit hinayaan nila siyang lumapit. May isang di nakikitang hangganan na tanging si Rogelio lamang ang nakaalam. At araw-araw, palapit siya ng palapit dito, ngunit hindi niya kailanman tinatawid. Isa itong sayaw, paliwanag niya kay Carmen isang gabi habang nagsasalo sila ng payak na tortilla na may asin. Sila ang nagtatakda ng mga hakbang, sumusunod ako. Ngunit sa bawat pagkakataon, gumagalaw ang mga hakbang kaunti lang. Mabagal ang tiwala, parang punong meskit. Ngunit kapag nag-ugat na, wala nang makababali. Hanggang kailan tatagal ang sayaw na ito, Rogelio? Tanong ni Carmen. Ang mababa niyang tinig ay puno ng dalamhati. Nauubos na ang pinole na dinala mo, lubos nang nawala ang mga supply na dala namin mula sa minahan. Tumango si Rogelio, nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, nauubos na ang pagkain. Ang iilang baryang natira kay Carmen ay wala nang silbi sa gitna ng disyerto. Kailangan na niyang lumabas, mangaso ng kuneho, maghanap ng tubig sa mas malalayong lugar. Ngunit hindi niya magawa iyon habang gumagala ang mga nahuwal, minamasdan ang bawat galaw. Na para bang naramdaman ng desperasyon ng higanting ina, gumawa si Rogelio ng isang mapanganib na pasya. Sa 2 linggo, sinimulan niyang ilapit ang mga handog sa bahay. Hindi na lamang sa gilid ng looban, kundi sa mismong tabi ng berandang adobe, ilang metro lamang mula sa pangunahing pinto. Maingat na sinundan ni Spirit ang lalaki, ang bakas ng tubig at pinoli. Ngunit si Ombra, ang babae, ang tunay na ikinababahala ni Rogelio. Mas matalino siya, ang bawat kilos niya ay purong kalkulasyon. Hindi niya sinusundan ang pagkain, sinusundan niya si Rogelio. Sinusuri ito, sinusubukang basahin kung may panlilin lang. Pagkatapos ay ginawa ng matandang tarahumara ang susunod na hakbang. Uupo siya ng walang galaw, parang isang batong disyerto, sa tabi ng mangkok ng tubig, ilang metro lamang mula sa pinto, habang papalapit ang mga halimaw sa dapit hapon. Dumaraan ang mga nahuwal sa layo na sinusukat ni Carmen habang halos mapatid ang hininga niya sa kaba. Kayang-kaya sana nila siyang punitin sa isang iglap, ngunit hindi nila ginawa. Uminom sila ng tubig, binalewala ang pinole. Ang handog ay sagisag lamang, hindi panunuhol. At pinagmamasdan siya gamit ang mga pulang matang hindi maunawaan. Unti-unti nilang natutunan na ang partikular na taong ito, ang matandang amoy lupa at tabako, ay hindi banta. Pagkatapos ay dumating ang sandaling kinatatakutan ni Carmen. Lumapit si Rogelio sa pintong may bara. "Higante," marahan niyang sabi, "mamayang gabi kapag dumating sila, kailangan mong lumabas kasama ko. Kailangan kanilang makita, kailangan nilang maunawaan na ikaw ang bagong tagapagbantay ng bahay na bato." Parang gumuho ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Carmen. "Lalabas? Habang nariyan sila, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ko iiwan ang mga anak ko." "Kailangan nilang makita na hindi ka bilanggo," mariing sabi ni Rogelio, kalmado ngunit matiyaga. "Kapag nagtatago ka, isa kang banta. Kapag lumabas ka habang naroon ako at hindi ka magpapakita ng takot, mauunawaan ni Ombra na ikaw ay kabilang sa lugar na ito, gaya ko."
Ayaw gawin ni Carmen. Nanginig ang kanyang malakas at matayog na katawan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao bilang ina ay sumisigaw na manatili siya sa likod ng adobe. Ipinagtatanggol ang kanyang mga anak, ngunit pinagkakatiwalaan niya ang matandang lalaki. Pinagkakatiwalaan niya ang sinaunang kaalamang dumadaloy sa kanya. Bago magbukang liwayway sa kulay abo at malamig na oras na nakabitin ng mundo sa pagitan ng buhay at kamatayan, karaniwang mas kalmado ang mga nilalang. Si Rogelio ang unang lumabas. Sumunod si Carmen, pakiramdam niya'y katawa-tawang lantad at napakalaki, isang perpektong target. Inilagay siya ng matanda sa likuran niya, bahagyang tinatakpan ng sarili niyang marupok na katawan. Naroon si Umbra, nakahiga sa gitna ng looban, may 30 metro ang layo. Nagliliyabo sa malamig na tindi ang kanyang mga pulang mata nang makita ang galaw sa pinto, nang makita ang higanting babae na lumabas mula sa pagtatago. Naging alerto siya. Humigpit ang bawat kalamnan sa kanyang madilim na katawan, handang sumalakay. "Magandang umaga, Umbra," kalmadong sabi ni Rogelio na para bang kinakausap lamang ang isang kapitbahay. "Ipakikilala ko sa iyo si Carmen. Siya ang bagong tagapag-alaga ng bahay. Siya ay dugo ni Itzel, ang babaeng nagpagaling sa lupa. Hindi siya ang lalaking bakal, hindi siya banta. Siya ay pamilya ng daigdig." Umalingaw-ngaw ang salitang pamilya sa ganap na katahimikan. Matagal, napakatagal na tinitigan ni Umbra si Carmen. Ramdam ni Carmen ang katalinuhan ng halimaw na sinusukat siya, tinatantiya at pinipili ang kanyang kapalaran. Pagkatapos, may ginawa si Umbra na kamangha-mangha. Suminghot siya, isang tunog ng pagkainip, at iniwas ang tingin kay Carmen. Ibinaling niya ang atensyon sa isang kunehong tumatalon sa malayo. Isa itong kilos ng paghamak, ngunit isa ring pagtanggap. Hindi siya karapat-dapat sa lakayin. Siya ay, gaya ng sinabi ni Rogelio, bahagi ng tanawin. Sa mga sumunod na araw, mas madalas nang lumalabas si Carmen. Palaging may si Rogelio sa malapit, palaging mabagal at sinasadya ang bawat galaw. Unti-unting tumigil ang mga nahuwal sa pag-react sa kanyang presensya. Naging bahagi siya ng paligid, gaya ni Rogelio, gaya ng balon, gaya ng tuyong mga punong meskit. Ang tunay na takot, ang totoong pagsubok sa apoy, ay dumating makalipas ang 3 linggo mula nang dumating si Rogelio. Lumapit ang matanda kay Carmen habang sinusubukan niyang ayusin ang mga damit ni Roberto. "Higante, tinatanggap kami ng mga halimaw, ikaw at ako. Ngunit may iba pang mga amoy, maliliit na amoy, ang amoy ng mga anak ng tao. Hanggat nananatiling nakatago ang mga amoy na iyon, mananatiling balisa si Umbra. Patuloy niyang makikita ang bahay bilang pugad na may itinatagong bagay. Kailangang lumabas ang mga bata." Biglang tumayo si Carmen, halos tumama ang ulo niya sa mga biga ng bubong. "Hinding-hindi, kailanman hindi. Maaari nila akong patayin kung gugustuhin nila, ngunit hindi nila hahawakan ang mga anak ko. Hindi ko sila isusugal." "Carmen," sabi ni Rogelio, ginamit ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon. Matatag, ngunit may habag ang tinig. "Kung hindi tatanggapin ng mga nahuwal ang mga bata, hindi kayo kailanman makapamumuhay dito. O ano ang balak mo? Ikukulong mo sila sa silid na iyon hanggang maging ganap na lalaki. Magiging bilanggo sila ng sarili nilang kanlungan. Mas mabagal silang papatayin ng takot kaysa ng mga halimaw. Mas pipiliin kong ikulong sila habang buhay kaysa makita silang pagpira-pirasuhin," sagot ni Carmen. Nababasag ang kanyang tinig sa bigat ng takot na tanging isang ina lamang ang kayang maramdaman. Dahan-dahang tumango si Rogelio, hindi binabaliwala ang kanyang sakit, kundi marahang ginagabayan siya upang harapin ito. "Nauunawaan ko," mahinahon niyang sabi. "Ang takot na iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay isang ina. Ngunit tingnan mo.
Itinuro niya ang bintana. Naroon si Ombra, ang babae, payapang umiinom mula sa mangkok na luwad na may tubig. Inilagay ilang hakbang lamang mula sa pintuan. Kung gusto nilang pumasok, patuloy niya, kaya nila. Hindi sila mapipigilan ng mga pader na ito kahit isang saglit. Mas malakas sila kaysa sa adobe. Sila ay mga mandaragit, perpekto, ngunit hindi sila pumapasok dahil pinipili nilang huwag. Natututo sila, nagsisimula na silang maniwala na maaaring pagsaluhan ang lupaing ito. Nilunok ni Carmen ang panik na umaakyat sa kanyang dibdib. Tama siya. Kung hindi niya gagawin ang susunod na hakbang, kung hindi siya matutong magtiwala, habang buhay na mabibihag ang kanyang pamilya sa takot. Mga bilanggo sa mismong bahay na binili nila para sa kalayaan. Naramdaman ni Rogelio ang kanyang pag-aalinlangan at nag-alok ng daan pasulong. Magsimula tayo kay Roberto, sabi niya. Siya ang panganay, matatag, mapagmasid, kahawig ko siya. Kapag gumana sa kanya, susunod ang iba. 2 mahahabang araw ng panalangin, paglalakad pabalik-balik, at halos walang tulog ang kinailangan ni Carmen bago niya natipon ang lakas ng loob upang pumayag. At pagkatapos, sa isang malinaw na umagang walang hangin, tinawag niya ang kanyang anak. Roberto, sabi niya, malambing ngunit matatag ang tinig. Kailangan kong magtiwala ka sa akin at kailangan mong magtiwala kay Rogelio. Ang batang halos 12 taong gulang na ngayon ay tumingin sa kanya ng may kaseryosohan na lampas sa kanyang edad. Makikita natin ang malalaking aso, pabulong niyang sabi. Pero huwag kang mag-alala. Tinuruan tayo ni Rogelio kung paano maging ligtas. Sasamahan niya tayo. Lumabas silang tatlo, si Rogelio sa unahan, tahimik gaya ng dati. Si Carmen sa gitna, may isang malakas na kamay na nakapatong ng mapagprotekta sa balikat ni Roberto. At si Roberto sa hulihan, maputla ngunit matatag ang loob. Sa looban gumalaw si Spirit, tumayo ang dambuhalang nilalang at agad na tumuo ng nag-aapoy na pulang mga mata kay Roberto. Isang bagong presensya, isang maliit na anyo, isang bata. Naramdaman ni Carmen ang paninigas ng katawan ng kanyang anak. Mas hinigpitan niya ang hawak sa balikat nito. Spirit, kalmadong tawag ni Rogelio. Isa rin siya sa pamilya ng lupa. Isang bata, siya ay nasa ilalim ng aming pag-iingat. Mabagal at sinasadya ang kilos ng nahuwal. Bawat mabigat na hakbang pasulong ay may dalang bigat ng paghuhusga. Gusto sanang sumigaw ni Carmen. Gusto niyang umatras. Itulak si Roberto pabalik sa loob. Ngunit hindi niya ginawa. Nanatili siyang nakatayo. Nagtiwala siya. Huminto si Spirit ilang metro ang layo. Ibinaba niya ang napakalaking ulo at sininghot ang hangin sa paligid ni Roberto. Huminga ng malalim ang bata, hindi pantay, ngunit matatag. Mas malaki pa siya kaysa sa mula. Pabulong na sabi ni Roberto. Napatawa ng mahina si Rogelio. Oo, at mas matalino kaysa sa inaakala natin. Sandaling tinitigan sila ni Spirit. Pagkatapos, sa isang malalim na unggol, humiga siya sa lupa na parabang walang interes. Iyon na yun! Walang unggol ng banta, walang panganib. Isang pagtanggap. Nakapasa si Roberto sa pagsubok. Noong araw na iyon, naglakad siya sa looban, palaging malapit kay Rogelio, habang pinagmamasdan siya ni Spirit gaya ng pagtingin sa isang ardilya o butiki, naroroon ngunit hindi na mahalaga. Sumunod si Isabela. Ang 8 taong gulang na bata ay tumangging lumabas ng bahay sa loob ng 2 araw pa. Nagtago siya sa ilalim ng kumot, nanginginig tuwing umaalingaw-ngaw ang alulong ni Ombra sa mga pader ng adobe. Sa huli, kinailangan ni Carmen na marahang hilahin siya palabas. Mahigpit na hawak ang nanginginig nitong kamay. Huwag mong tingnan ang kanyang mga mata, mahal ko, pabulong niyang sabi. Sa lupa ka lang tumingin, dahan-dahan lang.
Naghihintay na si Ombra. Lumapit ang babaeng nahuwal kay Isabela na parang bulong ng hangin sa tuyong damo. Marahan siyang umikot, sininghot ang mukha ng bata, ang mga braso, ang buhok. Hindi napigilan ni Isabela ang mga luhang tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Napigil ang hininga ni na Carmen at Rogelio. At pagkatapos, kamangha-mangha, dinilaan ni Ombra ang maalat na bakas ng luha sa mukha ng bata. Isang beses lamang, na para bang sinasabi, nakikita kita, hindi kita sasaktan. Pagkatapos ay tumalikod siya. Hinusgahan niya si Isabela at natagpuan itong inosente. Huling sumunod si Munting Carlos. Sa edad na 5, hindi pa niya alam ang takot gaya ng iba. Hindi siya nakakita ng mga halimaw. Nakakita siya ng mga aso, malalaki at kakaiba. Nang lumapit si Spirit sa kanya, tumawa si Carlos sa tuwa at inunat ang kamay upang haplusin ito. Agad siyang hinila ni Rogelio pabalik, kasing bilis ng kidlat. "Huwag, Carlos," sabi niya, banayad ngunit matatag. "Tumingin ka lang, huwag kang humawak, sila ang mga tagapagbantay." Lumaki ang mga mata ng bata sa paghanga, malalaking tagapagbantay, pabulong niyang sabi. At iyon ang naging tawag niya sa kanila magpakailanman. Nagpalit ang mga panahon. Ang malupit na init ng tag-init ay napalitan ng malamig at maalikabok na taglagas. Ang buhay sa Hacienda La Ombra ay unti-unting naging parang kapayapaan. Isang marupok na kapayapaan, itinayo sa tiwala, sa ritmo, sa balanse, ngunit nanatili ito. Maingat na naglalaro ang mga bata sa looban. Nagtanim si Carmen ng beans at mais sa hardin. Dumarating at umaalis ang mga nilalang na parang mga tahimik na bantay, laging nagmamasid, laging malapit. Ngunit hindi kailanman nagbabanta. Nanatili si Rogelio. Unti-unting naglaho ang kanyang kampo sa tabi ng balon, napalitan ng gawain sa loob ng bahay. Masyadong maraming gawain para kay Carmen lamang kahit sa kanyang lakas. Naging mahalaga ang matanda. Inayos niya ang gumuho na bahagi ng bubong gamit ang mga ladrilyong gawa sa lupa ng tuyong sapa. Pinatibay niya ang kuwadra. Pinalawak niya ang hardin. Itinuturo kay Carmen kung paano humingi ng pahintulot bago itanim ang bawat binhi. "Kausapin mo ang lupa," sabi niya, nakikinig ito. Magkasama nilang binuo ang isang bagong ritmo. Walang romansa sa pagitan nila, hindi nila iyon kailangan. Ang namuo kina Carmen at Rogelio ay mas malalim, mas sinauna. Isang tahimik na alyansa, hindi binuo ng pag-ibig kundi ng kapwa pagnanais na mabuhay. Dalawang matatandang kaluluwa, kapwa may pasan na sakit, kapwa muling natutong magtiwala, gaya ni na Spirit at Ombra. At magkasama nilang ipinagtanggol ang asyendang nagkakahalaga ng $5 sa puso ng disyerto, kung saan minsang naglalagalag ang mga halimaw at kung saan sa wakas nagsimulang tumubo ang kapayapaan. At paano naman ang mga halimaw, nagbago sila lubos, sina Spirit at Ombra na dati sa gisag ng takot at panganib ay naging ganap na iba, isang palagian, ngunit mapayapang presensya. Sa tindi ng init sa araw, nagpapahinga sila sa ilalim ng baluktot na lilim ng pinakamatatandang punong meskit. Ang kanilang dambuhala at maiitim na katawan ay halos hindi makita sa laro ng liwanag at anino. Sa gabi, naglalaho sila sa mga burol upang mangaso. Ang kanilang mga alulong ay hindi na tunog ng babala, naging bahagi na sila ng tanawin, misteryoso ngunit maganda, parang tinig ng disyerto na nagpapatibay ng kanyang nasasakupan. Sa bukang liwayway, palagi silang bumabalik, hindi kailanman pumapalya sa pag-inom mula sa mangkok na luwad na tapat na pinupuno ni Rogelio. Paminsan-minsan ay nagiiwan pa rin siya ng mga handog, isang kuneho rito, piraso ng pinatuyong karne doon, ngunit malinaw na hindi iyon ang kailangan. Mga dalubhasang mga ngaso ang mga nahuwal. Hindi karne ang nais nila, kundi paggalang. Mas mahalaga ang ritual kaysa sa pagkain.
At pagkatapos, may nangyaring hindi nila inaasahan, isang pangyayaring tuluyang nagselyo sa ugnayan ng tao at halimaw magpakailanman. Si Roberto, na ngayoy unti-unting nagiging payat ngunit matibay na binata, ay madalas tumulong kay Rogelio sa pangungulekta ng panggatong. Isang umaga, habang nagtitipon ng tuyong sanga, malapit sa tuyong sapa, hindi niya nakita iyon. Ang diamondback rattlesnake na mahigpit na nakapulupot sa tabi ng mga bato, perpektong nakatago. Isang matinis na kalansing ang bumasag sa katahimikan. Isang hatol ng kamatayan, tuyo at mabilis. Nanigas si Roberto, si Rogelio, ilang metro ang layo ay nakita ang ahas, ngunit masyadong malayo upang maabutan ang bata sa oras. Ngunit mas malapit si Ombra, hindi siya tumakbo, hindi siya tumalon, bigla na lamang siyang lumitaw. Parang hinugot mula sa mga anino isang buhay na anyo ng kalooban ng disyerto. Bago pa man makapanalakay ang ahas, ibinagsak ni Ombra ang kanyang paa nang may nakadudurog na lakas. Walang pag-aatubili, walang palabas. Isang malinis at nakamamatay na hampas. Nabiyak ang bungo ng ahas sa mga bato. Ang kamandag ay nanatiling baluktot sa ngayoy walang buhay na mga pangil. Sandali siyang tumayo sa ibabaw ng bangkay, nakapatong pa rin ang kanyang paa na parang huling babala. Pagkatapos ay tumalikod at lumakad palayo ng walang tunog. Ang kanyang dambuhalang anyo ay naglaho sa mga palumpong na parang multo. Hindi gumalaw si Roberto. Nanatili siyang nakapako, hindi makahinga, nakatitig sa wasak na katawan, ilang pulgada mula sa kanyang bota. Mula sa kabilang panig ng hardin, narinig ni Carmen ang pagsitsit at ang biglaang pagbagsak. Tumakbo siya, hinihiwa ng kanyang matayog na figura ang alikabok, kutsilyo sa kamay. Dumating din si Rogelio, makalipas ang ilang sandali, kapwa balisa. Natagpuan nila si Roberto na nanginginig, ngunit walang galos. Patay ang ahas. Si Ombra ay naglalaho na sa likod ng balon. Iniligtas niya siya, pabulong na sabi ni Carmen. Ang tinig ay nasa pagitan ng hindi makapaniwala at pagkamangha. Tumango si Rogelio, dahan-dahang ngumiti, lalong lumalim ang mga guhit ng disyerto sa kanyang mukha. Nauunawaan na nila ngayon, marahan niyang sabi, bahagi na siya ng pamilya at ang teritoryo ay ipinagtatanggol. Mula sa araw na iyon, ang kasunduan ay hindi na lamang espiritual. Ito'y lantad, totoo, aktibo. Hindi na basta pinapayagan ni na Spirit at Ombra ang pamilya, pinoprotektahan na nila ito. Nang may maliit na pulutong ng mga desperadong koyote, halos gutom at naging mapangahas na nagtangkang lumapit sa asyenda sa Dapitapon, sinalubong sila ng mga nahuwal sa tuyong sapa, walang labanan. Isang paglipol lamang, tahimik, mabilis at ganap. Isang mensaheng isinulat sa dugo. Ang lupang ito ay may nagmamay-ari na at wala nang ibang mandaragit ang mga ngahas. Pagkaraan, may dalawang tumatakas na rurales, mga tulisan na nag-anyong sirang sundalo na gumala mula sa maharlikang daan patungo sa asyenda, umaasang makahanap ng pagkain, tubig o mas masahol pa. May dala silang baril at masasamang balak, ngunit hindi sila umabot sa landas. Naghihintay si Ombra. Naupo siya, ganap na hindi gumagalaw, sa gitna ng kanilang daraanan. Nagliliyab ang mga mata kahit sa liwanag ng araw. Hindi siya umungol, hindi siya sumugod. Sumigaw ang mga lalaki, pagkatapos ay nagpaputok. Wala silang tinamaan, bato, hangin. Marahil kapalaran, hindi man lang kumurap si Ombra, tumalikod ang mga lalaki at tumakbong sumisigaw. Ikinukwento sa lahat na nakita raw nila ang mismong dyablo na nagbabantay sa bahay ng isang mangkukulam. At kumalat ang balita, nagsimulang magbulungan ang mga manlalakbay tungkol sa higanteng balo na nakatira sa kailaliman ng disyerto, binabantayan ng dalawang halimaw na demonyo. Tungkol sa matandang tarahumara na nakipagtipan sa mga nilalang na mas matanda pa
sa panahon. Mga minero, mga tagapagtulak ng mula, mga nag-iisang pastol, lahat ay nakarinig ng kwento. May ilang matapang o mangmang na lumapit, umaasang masilip man lamang. Ngunit walang tumawid sa tuyong sapa, palaging sinasalubong ni Rogelio ang mga iyon, payat, tahimik, kalmado na parang bato. At sinisiguro niyang nauunawaan nila, pinapayagan ng mga halimaw ang ilang tao. Ang mga dayuhan ay ibang usapan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ligtas ang Hacienda La Ombra. Tunay na ligtas. Nagtrabaho sina Carmen, Rogelio at Roberto sa lupa ng walang takot. Umusbong ang hardin sa ilalim ng malupit na araw. Salamat sa mga teknik sa patubig na itinuro ni Rogelio. Sinaunang kaalamang ipinapasa kamay sa kamay, parang panalangin. Nag-alaga sila ng mga manok, ilang kambing. Nagtayo ng maayos na kulungan mula sa bato at meskit. Natutunan ng mga halimaw, dahan-dahan at hindi walang unggol, na ang mga hayop na iyon ay bahagi rin ng pamilya. Habang lumulubog ang 1,925 at pumapasok ang 1,926, nagbago ang panahon. Dumating ang taglagas na may tuyong hangin at malamig na gabi. At pagkatapos, dumating ang taglamig, matulis, nanunuot at tahimik. Sa isa sa mga kulay abong hapon ng Enero, muling nagbago ang lahat. 3 mga ngabayo ang lumitaw sa abot-tanaw, sinusundan ang landas ng tuyong sapa. Mga alikabok na figura na may mga ripling nakasabit sa likod. Ang mga zarape ay humahampas sa hangin. Hindi sila mga manlalakbay. Sila'y mga tumakas. Makikita mo yun sa kanilang mga mata, sa paraan ng pagkakaupo nila sa kanilang mga kabayo, sa mga punit-punit na labi ng unipormeng militar sa ilalim ng kanilang mga basahang balabal. Tumakas sila sa labanan, ngunit hindi sa karahasan. Sila'y mga lobo na nakasuot ng balat ng tao, gutom, armado, mapanganib at mag-isa si Carmen. Nakatayo siya sa looban, may hawak na palakol, naghahati ng panggatong gamit ang dati niyang lakas. Ang kanyang dambuhalang anyo ay nakapaloob sa mga bitak-bitak na pader ng asyenda. Umalis si Rogelio 2 araw na ang nakalipas upang maghanap ng mga halamang gamot sa kabundukan. Nasa loob ang mga bata, ang mga halimaw ay kung saan man at papalapit na ang mga mangangabayo. Sa loob ng bahay, ginigiik ng mga bata ang kaunting mais na natitira. Sa labas, mag-isa si Carmen sa looban. May hawak na palakol, pawis sa noo, matangkad at hindi matinag ang tindig. At saka may nagsalita, "Magandang hapon po, ginang. Pagpalain kayo ng Diyos," sabi ng lalaking nakasakay sa kabayo, hungkag ang tinig at puno ng pang-uuyam. May manipis na peklat sa kanyang itaas na labi at ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala. Sinusuyod ang asyenda na parang buwitreng umiikot sa isang bangkay. "Maganda ang lugar ninyo rito. Mag-isa lang kayo." Hindi na kinailangang mag-isip ni Carmen, ramdam niya agad sa balat, sa buto, panganib. Maingat niyang ibinaon ang palakol sa kahoy, itinuwid ang likod at hinayaang magsalita muna ang halos 2 metrong taas ng kanyang katawan bago ang kanyang tinig. "Pagpalain din kayo ng Diyos," sagot niya, mababa at matatag ang boses. "Ngayon magpatuloy na kayo, wala kayong makukuha rito." Ngumiti ang lalaki, ngunit iyon ay ngiting walang init, walang kaluluwa. "Gutom kami, uhaw, nakakita kami ng bahay, may balon, sapat na yon para sa amin." Bumaba ang 2 pa, kaswal at mayabang, na para bang inaangkin na ang isang bagay na sa kanila raw. "Hindi ako nagpapakain ng mga estranghero," babala ni Carmen. Umuugong ang bawat salita sa mga bato. "May mga may-ari ang lupang ito." Napatawa ang leader. "May-ari?" panunuya niya. "Ikaw ba? Isang malaking babae na may ilang tuta sa loob ng bahay?" Dahan-dahan siyang umiling. "Hindi iyon pakiusap, senyora. Pakainin mo kami." Nagsimulang umikot ang 3 lalaki sa kanya. Kumakalat na parang mga lobo. Nakahugot na ng itak ang isa.
Umatras si Carmen at pumwesto sa pagitan nila at ng pintuan ng bahay. Kumakabog ang puso niya, ngunit ang tinig niya ay kulog. "Roberto," sigaw niya, "ibarado ang pinto. Ngayon na huwag ninyong bubuksan kahit ano pa ang mangyari." Mula sa loob, kumalansing ang kahoy sa kahoy. Madilim na humalakhak ang mga tulisan. "May mga tuta siya," sarkastikong sabi ng isa, ngunit hindi niya natapos ang sasabihin. Unang lumitaw si Spirit, sumambulat mula sa wasak na kuwadra, sa ganap na katahimikan, isang itim na kidlat ng kamatayan. Walang unggol, walang babala. Hindi man lang naiangat ng unang lalaki ang sandata bago siya salpukin ni Spirit ng may malupit na lakas. Ang tunog ng banggaan ay parang martilyong humahampas sa laman. Bumagsak ang lalaki sa lupa, sumisigaw. Isang kakilakilabot na sigaw ng sakit at takot. Nanigas ang dalawa pagulat, may mga ripli sa kamay, ngunit huli na. Lumabas si Ombra mula sa mga anino malapit sa beranda, marikit at nakamamatay. Walang tunog ang kanyang mga hakbang. Pumesto siya sa tabi ni Carmen, nakabaluktot ang mga labi, nakalitaw ang mga pangil na kasing talim ng mga talim. Tumayo ang dalawang nahuwal sa pagitan ni Carmen at ng mga nanghimasok, malalaki, umuungol, naglalabas ng kapangyarihan. "Umalis kayo," sabi ni Carmen, mababa, matatag at wakas na ang tinig. "Umalis kayo ngayon din o tatapusin nila ang sinimulan." Inalalaya ng dalawang natira ang dugo ang kasama para makatayo. Halos hindi na ito makalakad, laslas ang dibdib. Paatras silang umurong, hakbang-hakbang, maputla sa takot, hindi nangangahas na talikuran sila. "Mangkukulam," dura ng leader, "may mga demonyo siya." Umalis ulit ni Carmen at umalis sila. Tumakbo silang parang mga hayop na tinutugis, nagmamadaling sumakay sa mga kabayo at naglaho sa tuyong sapa na parabang hinahabol ng dyablo mismo. Ngunit hindi sila hinabol ni na Spirit at Ombra. Tumayo silang parang mga rebultong obsidian, nakapagitna kay Carmen, hanggang ang tunog ng mga yabag ng kabayo ay maging alikabok at hangin na lamang. At saka may nagbago. Lumapit si Ombra kay Carmen, hindi bilang halimaw, hindi bilang banta, kundi bilang kapantay. Sa unang pagkakataon, si Carmen, nanginginig ang dambuhalang kamay, ay nag-unat, hindi sa takot, hindi sa pag-uutos, kundi sa pasasalamat. Humaplos ang kanyang kamay sa napakalaking ulo ng nilalang. Magaspang ang balahibo sa alikabok, ngunit mainit at buhay. Halos umabot sa dibdib ni Carmen ang tindig ni Ombra. "Salamat," pabulong niyang sabi. Dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. "Salamat sa pagprotekta sa amin, sa pagprotekta sa aking mga anak." Tiningnan siya ni Ombra gamit ang kalmado at nagliliyab na mga mata. Pagkatapos, walang tunog, tumalikod siya at bumalik sa pwesto niya sa ilalim ng beranda, kumulubot sa anino na parabang walang nangyari. Bumalik si Spirit sa kuwadra. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik si Rogelio mula sa kabundukan. Mabagal, tiyak at matatag ang mga hakbang. Natagpuan niya si Carmen na muling binubuo ang kulungan ng kambing, mas malakas kaysa dati. Nang ikwento niya ang nangyari, tahimik na lumakad si Rogelio sa looban at sinuri ang lupa kung saan bumagsak ang tumakas na sundalo. Madilim ang mga bahid ng dugo. Ang mga bakas ng bota ay nagkuwento ng kaguluhan at takot. "Hindi na sila babalik," mariing sabi ni Rogelio, at ikukwento nila ito. Ang higanting balo, ang kanyang mga demonyong tagapagbantay, ang lugar na ito. Tumingin siya sa mga burol. Wala nang mangangahas. At tama siya. Kumalat ang kwento na parang apoy. Lahat mula sa mga naglalakbay na tagapagtulak ng mula hanggang sa mga minero sa bundok ay nakarinig tungkol sa asyendang binabantayan ng mga halimaw, tungkol sa babaeng napakatangkad para matakot sa kamatayan at sa mga sinaunang nilalang na sumusunod sa kanya. May tumawag kay Carmen na mangkukulam.
Ang iba na may nagsabing si Rogelio ay isang salamangkero ng disyerto, isang suturipa na nakipagtipan sa mga espiritu ng lupa. Ngunit sa isang bagay, nagkaisa ang lahat, walang humahawak sa laombra. Ang sumpang $5 ay naging pinakamatibay na kalasag sa hilagang Mexico. Sa mga tahimik na buwang sumunod, naghari ang kapayapaan na parang isang nakalimutang panaginip na mulaklak ang hardin sa ilalim ng bagsik ng araw. Tumangkad ang mais, umusbong ang mga beans. Magkatabing nagtrabaho sina Rogelio at Carmen, halos hindi nagsasalita. Hindi na nila kailangan. May mas malalim na ugnayan sa pagitan nila ngayon. Hindi pag-ibig, hindi pagkakaibigan, kundi tiwala, yaong hinuhubog lamang ng kamatayang pinagsaluhan at nalampasan. At ang mga bata, lumaki sila, tumawa sila. At sa kung anong paraan, lumaki silang walang takot. Natuto silang huwag katakutan ang dilim sa labas ng pinto. Dahil alam nila, sa dilim na iyon, may naghihintay na dalawang nagliliyab na pulang mata. Hindi upang manakit, kundi upang magbantay. Si Roberto na ngayoy 12 taong gulang ay nagsisimula ng tahakin ang mga di nakikitang landas ng disyerto kasama si Rogelio bilang gabay. Natututo siyang makinig sa lupa, basahin ang langit at unawain ang katahimikan sa pagitan ng mga anino ng cactus. Si Isabela, 9 taong gulang na ngayon, ay tuluyan ng nakawala sa takot. Ginugugol niya ang kanyang mga umaga sa hardin katabi ng kanyang ina. Nakabaon ang mga kamay sa lupa, payapa ang puso. Sa ilang araw, nagiiwan pa siya ng mga mangkok ng gatas ng kambing sa gilid ng beranda para kay Ombra. At si Carlos, 6 na taong gulang pa lamang, ay walang nakikitang panganib sa mga nilalang. Para sa kanya, hindi sina Spirit at Ombra mga demonyo o espiritu, pamilya sila. Araw-araw niya silang kinakausap mula sa pintuan, ikinukwento ang mga insektong nakita niya o ang mga guhit na ginawa niya habang pinagmamasdan siya ni Spirit mula sa lilim ng kwadra na may isang anyong halos hindi ka panipaniwala na tila pagtitiyaga. Isang gabi, habang magkakasamang nakaupo ang pamilya sa paligid ng malapad na hapag na kahoy, kumakain ng payak na hapunan ng mga tortilla, beans mula sa hardin at keso ng kambing, binigkas ni Isabela ang mga salitang matagal nang umiikot, hindi sinasabi sa puso ng lahat. Tumingin siya kay Rogelio sa kabilang dulo ng mesa na nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto, tahimik na kumakain. Rogelio, tanong niya malinaw at matapang ang tinig, mananatili ka ba sa amin magpakailanman? Tumahimik ang silid. Huminto si Rogelio, ibinaba ang kanyang mga kamay at dahan-dahang itinaas ang kanyang malalalim at batik ng panahon na mga mata patungo kay Carmen. Nagtagpo ang kanilang mga titig. Hindi pa nila ito kailanman napag-usapan, hindi sa mga salita. Ngunit ang sagot ay matagal nang hinubog ng mga araw ng paggawa, ng mga sandali ng panganib, at ng matinding katapatan ng pinagsaluhang pagkaligtas. Kung nanaisin ng iyong ina ang higante, marahang sabi ni Rogelio, nakikipag-usap kay Isabela ngunit tunay na kay Carmen, nais kong manatili. Kailangan pa rin ng lupaing ito ang isang taong marunong makinig. May nabuo sa lalamunan ni Carmen, hindi mula sa dalamhati, kundi mula sa ginhawa, sa isang tuwang napakalalim na halos masakit. Tumango siya at ang kanyang tinig ay mas banayad kaysa kailanman. Ikagagalang namin, sabi niya, ito ang iyong tahanan, Rogelio. Hindi iyon pagtatapat ng pag-ibig, hindi iyon alok ng kasal. Ito'y mas matibay, isang panata sa pagitan ng mga kaluluwa. Isang ugnayang hinulma ng apoy at katahimikan, hindi matitinag gaya ng bato. Hindi kailanman sinubukan ni Rogelio na palitan ang ama ng mga bata. Naging iba siya, isang lolo, isang guro, isang tahimik na kompas na bumabalanse sa makapangyarihang presensya ni Carmen. At para kay Carmen, siya'y naging angkla, isang katuwang, hindi ng romansa, kundi ng lupa
at espiritu. Isang taon ang lumipas sa tagsibol ng 1,927 nang ang kapayapaan sa Hacienda La Ombra ay tila higit pa sa isang himala. Nang magsimula na itong magmukhang normal, may nangyaring hindi inaasahan ng sinuman. Kahit ni Rogelio, nawala si Ombra. Sa loob ng 5 araw, hindi nakita ang babaeng nahuwal kahit saan. Nanatili si Spirit sa asyenda, ngunit balisa, hindi mapakali. Paikot-ikot siyang naglalakad, umuungol patungo sa mga burol sa dapit hapon. Ang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi umaalis ang mga nahuwal sa kanilang teritoryo. Hindi nang ganito. Sa 5 araw, bumalik si Ombra. Mabagal ang kanyang galaw, mas payat ang katawan, pagod ang hakbang, ngunit matalas ang mga mata, mapagmatsyag at puno ng isang bagong bagay. Hindi siya nag-iisa. Kasunod niya, salat at hindi sanay sa malalaking paa ay 3 tuta, 3 bugkos ng itim na balahibo, ang mga matay mapusyaw at hindi patiyak na bughaw. Nanatiling nakatigil si Rogelio nang makita sila. Si Carmen, katabi niya, ay likas na hinawakan ang kanyang kamay. Dinala niya sila rito, pabulong na sabi ni Carmen. Ipinanganak niya sila sa mga kuweba, pero dinala niya sila rito sa looban. Iniisip niyang ligtas ang lugar na ito. Iyon na ang pinakamalinaw na palatandaan. Hindi na lamang tinitingnan ng mga nilalang ang asyenda bilang teritoryo. Tinitingnan na nila ito bilang tahanan. Inalagaan ni Ombra ang mga tuta sa isang pansamantalang lungga sa ilalim ng mga guho ng kuwadra. Hindi masyadong malapit, ngunit hindi rin malayo sa mga tao. Pinayagan niyang manood ang pamilya, ngunit mula lamang sa magalang na distansya. Mailap at ligaw ang mga tuta, nagkakaguluhan at naglalaro. Walang kamalay-malay sa takot na minsang inihatid ng kanilang uri. Nagbantay si Spirit palagi. Ang kanyang mga pulang mata ay walang pagod na sinusuyod ang disyerto, tapat at mapagmatsyag. Sa paglipas ng panahon, natutunan ng mga bata na makisama sa mga tuta gaya ng ginawa nila sa mga magulang. Naglatag si Rogelio ng mahihigpit na tuntunin. Huwag na huwag ninyong hahawakan. Huwag lalapit maliban kung sasabihin ko. Ang isang inang nagpoprotekta sa kanyang mga anak, ang pinakamapanganib na puwersa sa sangnilikha, tao man o hayop. At gayon pa man nangyari ang hindi inaasahan. Pinayagan ni Ombra ang mga bata na magbahagi ng looban. Isang di nakikitang guhit, mga 10 metro ang lapad, ang nabuo sa pagitan ng lungga ng tao at lungga ng mga nahuwal. Walang tumatawid, ngunit sa loob ng mga hangganang iyon, 2 magkaibang pamilya ang sabay na nagpalaki ng kanilang mga anak sa ilalim ng iisang araw, uminom mula sa iisang balon at namuhay sa iisang hininga ng katahimikan at hangin. Isang araw, habang pinapanood ang mga tuta na nadadapa at nagbubuno sa alikabok, sinabi ni Roberto, 13 taong gulang na ngayon, kay Rogelio, "Parang magpinsan tayo, hindi lang pareho ang uri." Ngumiti si Rogelio. "Marahil nga," sabi niya, "isang kakaibang pamilya para sa isang kakaibang disyerto, ngunit pamilya pa rin." Sa panahong yon, lumampas na sa takot ang alamat ng asyenda. Naging sagrado ito. Hindi na pumupunta ang mga tao dahil lamang sa pag-uusisa. Dumarating sila na parang nasa paglalakbay dasalin. Hindi sila lumalapit. Sinisiguro iyon ni Rogelio. Ngunit nag-iiwan ang mga manlalakbay ng mga handog, maliliit na supot ng asukal, mga dahon ng tabako, mga kasangkapang hinulma sa kamay, maingat na inilalapag sa gilid ng tuyong sapa. At pagsapit ng bukang liwayway, sa mismong lugar na iyon may makikita silang kapalit, keso ng kambing na may halong mga damong disyerto. Mga tapayang luwad na puno ng beans na itinanim sa ilalim ng tahimik na pagbabantay, walang pera, walang pamilihan, isang palitan ng paggalang, isang tahimik na ugnayan sa pagitan ng mga natatakot sa disyerto at ng mga natutong mamuhay kasama nito.
Ang bangungot na $5 ni Carmen ay naging isang buhay na alamat. Ang lugar na minsang sinumpa ay naging pinakaprotektadong tahanan sa Hilagang Mexico. Binabantayan hindi lamang ng mga pader na adobe, kundi ng dugo, espiritu at isang sinauna at nagtatagal na kasunduan sa lupa. Higit pa sa simpleng pagkaligtas, naging iba ang lahat. Isang buhay na tapat na pinaghirapan. Napuno ng trabaho ang mga araw ni Carmen. Nakabao ng mga kamay sa lupa, pawis sa noo. Malupit ang lupain, ngunit ito ay kanya. At ang mga espiritong minsang nagtangkang itaboy siya, ngayon sila na ang nagbabantay sa lahat ng kanyang minamahal. Isang araw, may dumating na lalaki mula sa Mexico City, isang antropologo, isang tao ng agham. Narinig niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga asong lobo na parang alaga, tungkol sa mga halimaw na nag-aalaga ng mga tuta sa tabi ng mga tao. Dumating siya hindi na may karahasan, kundi may pag-usisa at may dalang malaking halaga ng pera. Inialok niya ito kay Rogelio. Gusto ko silang pag-aralan, sabi niya. Kunan ng larawan. Sukatin ng mga tuta, hindi ko sila sasaktan, gusto ko lang umunawa. Hindi man lang nagatubili si Rogelio. Hindi sila mga espesimen, doktor. Mariin niyang sabi, sila ang tunay na may-ari ng lupaing ito. Narito lang kami dahil pinapayagan nila. Nagpilit ang lalaki, nakipagtalo, nakiusap, nag-alok pa ng mas malaking halaga. Ngunit nanatiling matatag si Rogelio, parang bato. Hindi, sabi niya, at ipinapayo kong umalis ka na. Hindi naiintindihan ni Ombra ang agham, banta lamang ang nauunawaan niya. Tumawa ang antropologo hanggang sa tumingin siya sa likod ng balikat ng matanda. Naroon, sa mga anino ng kuwadra, nakatayo si Ombra. Nagniningas ang kanyang mga mata, pulang-pula kahit sa liwanag ng araw, at nakatitig sa kanya. Isang mababang ungol ang umalingaw-ngaw sa alikabok. Nagimpake ang lalaki at umalis bago pa lumubog ang araw. Hindi lahat ng panahon ay madali. Noong 1928, isang malupit na tagtuyot ang halos magpatuyo sa balon. Sinunog ng araw ang lupa at ang hangin ay parang abo. Nawala sina Spirit at Ombra ng ilang araw. Nangangaso sa kailaliman ng kabundukan, tinipid ang tubig, nangayayat ang mga kambing, nalanta ang hardin, at nagkasakit si Carmen. Biglang umatake ang lagnat, matindi at nag-aapoy, bumagsak siya sa gitna ng looban. Sa loob ng 3 linggo, nakaratay siya sa kama, malabo ang mga mata, nanginginig at pawis na pawis. Takot na takot ang mga bata, ngunit hindi umalis sa kanyang tabi si Rogelio. Araw at gabi. Nagtimpla siya ng mapapait na tsaang gamot mula sa mga halamang wala ng ibang nakakakilala. Binabasa niya ang mga tela sa kaunting natitirang tubig upang palamigin ang kanyang balat. Bumubulong siya ng mga kwento kapag nagiging masyadong magulo ang mga panaginip ng lagnat. At sa labas ng bahay, nagbantay ang mga halimaw. Hindi umalis sina Spirit at Ombra sa looban, kahit minsan. Nagpalitan sila ng bantay, isa sa pinto, isa sa mga bintana, pinoprotektahan ng pamilya, pinoprotektahan siya, para bang alam nila ang kapwa nila, tagapagbantay, ang kanilang kapantay, ay mahina. Sa mga linggong iyon, inalagaan ng mga bata ang mga kambing, pinanatili nilang buhay ang apoy, at natutunan nila kung ano ang ibig sabihin ng tumindig kapag pakiramdam mo'y maaaring gumuho ang lahat. Nang gumaling si Carmen, hindi na mapuputol ang ugnayan. Hindi na lamang mga tagapagbantay ang mga nilalang. Sila ay naging kaanak. Ngunit noong tag-init ng 1927, makalipas lamang ang ilang panahon mula nang bumalik si Ombra dala ang kanyang mga tuta, may isang bagay na nabunyag na hindi nila inasahan. Isang bagyong nagmula sa hilaga ang dumating, mabilis at marahas. Hinampas ng ulan ang asyenda sa loob ng maraming oras.
Naging ilog ang tuyong sapa. Ang mga burol sa likod ng bahay, pinalambot ng tubig, ay gumuho sa biglang pagguho ng lupa. Nang humupa ang lahat at bumalik ang araw, lumabas si Rogelio upang suriin ang pinsala. At doon sa gumuho na gilid ng burol, ibinunyag ng disyerto ang isang lihim, mga buto. Mga buto ng tao, matagal nang nakabaon at pinaputi ng panahon. Maingat na naghukay si Rogelio. Nakatayo si Carmen sa malapit, mababaw ang paghinga, gumagapang ang pangamba sa kanyang katawan. Hindi iisa ang kalansay. Dalawa sila. Ang isa ay may mga bulok na labi ng mamahaling bota sa pagsakay, may pilak na sinturong kupas na sa kalawang na nakakapit pa sa punit na tela. Itinaas iyon ni Rogelio, madilim ang mga mata. Don Alfredo Reyes, sabi niya, ang lalaking bakal. Ang ikalawang kalansay ay mas maliit, marupok, may mga posas, kalawangin at nakasarapa na nakakabit sa mga bukong-bukong. Isang manggagawa, bulong ni Rogelio, marahil isang yaki, marahil isang peon na iginapos niya, isang lalaking dinala rito upang wasakin. At sa kanila natagpuan ang pinakanakakakilabot na detalye sa bungo ni Don Alfredo, malalalim na ukit, mga marka ng pangil, mga bali dahil sa matinding presyo na tumutugma sa kagat ng isang dambuhalang kanid. Dahan-dahang tumingin si Rogelio patungo sa kuwadra, naroon si Spirit nagmamasid. Pinahirapan niya sila, sabi ni Rogelio, ang tinig ay parang tuyong bato. Binugbog, iginapos, ginutom at isang araw sumagot sila. Muli niyang tiningnan ang ikalawang kalansay. Hindi siya nag-iisa, may sinasaktan siyang iba nang dumating sila. Hindi nagsalita si Carmen. Hindi na niya kailangan. Pareho nilang naunawaan ang nangyari hindi bilang isang gawa ng kabangisan, kundi bilang isang bagay na mas matanda, mas marunong. Ano ang gagawin natin? Pabulong niyang tanong. Simple at matatag ang sagot ni Rogelio. Gagawin natin ang tama. Inilibing nila ang dalawang kalansay sa ilalim ng pinakamalaking punong meskit sa lupain. Hindi bilang parusa, hindi bilang pagbura, kundi bilang huling kilos ng balanse. Ang mapang-api at ang inapi magkatabing inilibing sa ilalim ng sagradong lupa. Nang ipaalam ni Rogelio sa mga lokal na autoridad, nakahinga sila ng maluwag. Nalutas ang misteryo ng pagkawala ni Don Alfredo. Tumanggi ang pamilyang Reyes sa Mexico City na bumalik o bawiin ang lupa. Masyadong maraming bulong, masyadong maraming kwento. Ayaw na nila ito. Ang lupain, sa wakas, legal at espiritual, ay naging kay Carmen. Ngunit may binago ang sandaling yon sa kanya. Hindi na niya nakita sina Spirit at Ombra bilang mga halimaw na tinuruan lamang sumunod. Nakita niya sila kung ano talaga sila. Ang katarungan ng disyerto, hindi masama, hindi mabuti, kundi moral. Iniligtas nila ang isang taong hindi kayang iligtas ang sarili. Pinarusahan ang kalupitan, pinrotektahan ang kawalang malay. At ngayon, pinoprotektahan siya. Lumipas ang mga taon, tumangkad si Roberto, mas matangkad pa kaysa sa kanyang ama noon. Natutunan niyang ayusin ang bubong kasama ang mga kamay ni Rogelio at lumakad sa mga kakahuyan ng meskit na parabang bahagi siya ng hangin. Si Isabela ang namahala sa hardin, humuhuni sa mga halaman. Tahimik siya, tiwala sa sarili. Si Carlos ay naglaro sa alikabok, patuloy na kinakausap sina Spirit at Ombra na parang mga nakatatandang kapatid. At ang mga tuta, lumaki silang mga higante, natuto silang mangaso, magbantay, magmasid sa hangin at makinig sa ulan, ngunit hindi sila umalis sa lupain. Dahil ngayon, hindi na ito basta isang pinagmumultuhang asyendang binili sa halagang $5. Isa na itong tahanan, hindi lamang para sa mga tao, kundi para sa isang pamilyang isinilang sa takot, muling binuo sa apoy at pinagbuklod ng pinakamatandang katotohanan sa disyerto, paggalang. Hindi niya namana ang matayog na tangkad ng kanyang ina,
Ngunit may mas malalim na bagay na minana si Roberto, ang tahimik na karunungan ni Rogelio. Katabi ng matanda, masinop at mapagnilay-nilay siyang nagtrabaho sa lupa, isang buhay na tulay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Si Isabela, na ngayoy 18 na, ay ganap ng namukadkad bilang isang payapa at marikit na dalaga. Siya ang namahala sa munting kalakalan ng pamilya, keso ng kambing, pinatuyong balat, at mga halamang disyerto na may tahimik na talino at kumpiyansa. At si Carlos, 15 taong gulang pa lamang, ay may likas na kakayahan sa mga hayop. Nauunawaan niya sila ng walang hirap, lalo na ang mga tuta ng nahuwal na ngayon